Hindi ko pinili ang S-grade talent at sa halip ay pinili ko ang kakayahang mangopya. Tinawanan ako ng mga kaklase ko, sinasabing tanga ako. Umiti lang ako ng bahagya rito. Kapag lumakas na ako, masilaw ko ang inyong mga titanium alloy na mata, dahil ang kakayahan kong mangopya ay hindi ordinaryong talento. Ito ay sistema. Sa loob ng 3 metro, direktang makokopya ko ang talento ng iba. May na-detect na C-grade talento sa 2 metro sa unahan. Kokopyahin ba? Isang malamig na mekanikal na boses ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Pinitik ko ang aking labi. Ang C-grade talento ay napakahina naman. Dapat hindi bababa sa S-grade, kung hindi ito bagay sa ganitong pambihirang kakayahan. Si Sukinyan ay nagising kamakailan na may S-grade talento. Pinigilan ko ang matinding kagalakan sa aking puso at sinimulang hanapin siya. Sa oras na yon, si Sukinyan ay nakatayong mag-isa sa gilid ng plaza, na parang isang larawan ng isang malamig na dilag, buong buo ang kanyang aura na, huwag lumapit sa akin. Anong paraan ang gagamitin ko para makalapit kay Sukinyan? Nagplano ako sa aking isipan. Ang talent detection sa plaza ay patuloy pa rin. Biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig na ikinagulat ng lahat. Naku, S-grade talento. Ano? Biglang tumahimik ang buong plaza. Lahat ay namangha. Lumitaw ang isang nagising na may S-grade talento. Isang binata na nakasuot ng ordinaryong uniforme ng paaralan ang nakatayong natulala sa gitna ng plaza. Pagkatapos, bumuhos ang labis na kagalakan sa kanya. Hahaha, nagising ako na may S-grade talento. Ang rurok ng martial arts ay tiyak na sa akin. Sumigaw ang binata ng may pagmamalaki, ang kanyang tono ay puno ng kayabangan. Sa nakaraang 1,000 taon, ang sinumang henyo na nagising na may S-grade talento, kung hindi mamamatay sa kalagitnaan, ay walang alinlangan na magiging isang nangungunang malakas na tao na nakatayo sa tuktok ng Blue Star. Hindi ba yon si Likyang mula sa klase ng mga mahuhuli? Ang talunan na ito ay nagising na may S-grade talento. Talagang lumipad na siya ngayon. Kahit isang aso ay maaaring maging isang martial god sa S-grade talento. Hindi ko inaasahan na ang batang ito, mukhang ordinaryo, ay isang pambihirang henyo. Sa pagkakataong ito, ang tao ay hindi dapat husgahan sa panlabas na anyo. Habang pinakikinggan ang sunod-sunod na bulungan sa paligid, ang aking puso ay tumibok ng napakalakas. Ang ganitong pagkakataon na minsan lang dumating sa 1,000 taon, kung hindi ito sasamantalahin, ito ay labag sa langit. Tungkol sa S-grade talento ni Sukinyan, kokopyahin ko na lang ito sa susunod na buwan dahil ang kakayahang mangopya ay nangangailangan ng 1 buwang cooldown. Ang aming Jianglin First High School ay babangon sa pagkakataong ito. Lumitaw ang isang S-grade henyo. Nanginginig ang prinsipal sa tuwa, ang kanyang mainit na tingin ay nakatutok kay Likyang. Ang mga guro sa paligid ay parehong tuwang-tuwa. Ang S-grade talento ay bihira ngunit medyo karaniwan pa rin, ngunit ang S-grade ay tunay na isa sa bawat 100,000,000 pambihirang henyo. Dapat agad na italaga si Likyang bilang pangunahing bagay ng pag-aruga. Ang aming Jianglin First High School ay magkakaroon din ng isang martial god. Nanginginig ang prinsipal sa tuwa, ang buong tao ay nasa kasigabuhan. Ang ibang mga guro ay sunod-sunod na tumango bilang pagsang-ayon. Ang SS-grade henyo ay karapat-dapat sa kanilang buong puhunan at pag-aruga. Kaklase Likyang, maaari mo ba akong bigyan ng autograph? Tiyak na magiging isang nangungunang malakas ka sa hinaharap. Nagpanggap akong isang masugid na tagahanga at nagmamadaling lumapit kay Likyang. Sa oras na yon, si Likyang ay sobrang natutuwa na. Nang marinig ang aking kahilingan, umiti siya nang hindi mapigilan at masayang kinuha ang papel at panulat. Pumirma siya ng kanyang pangalan ng madalian. May na-detect na S-grade talento sa 1 metro sa unahan. Kokopyahin ba? Hindi na kailangan pang tanungin iyon. Walang pag-aalinlangan kung pinili ang kumpirmasyon. Ang S-grade talento ay hindi kokopyahin. Iyon ay magiging isang tunay na tanga, matagumpay na nakopya. Binabati kita, host, nakuha mo ang S-grade talento. Banal na katawa ng 100 bilis. Ang bilis ng pagsasanay ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa ordinaryong tao. Talagang lumipad ako sa pagkakataong ito. Hindi nakakagulat na ito ay isang S-grade talento, 100 beses na bilis ng pagsasanay. Sino ang makakatagal nito? Hahaha! Nang makita ng ibang mga kaklase na matagumpay akong nakakuha ng autograph, agad silang sumugod at pinalibutan si Likyang. Si Likyang ay mas natuwa. Tinanggap niya ang lahat at pumirma ng isa-isa. Ang mga guro sa paligid ay nanonood ng eksenang ito. Ang mga mukha nila ay puno ng mga ngiting kasiyahan. Biglang, isang sinag ng liwanag ang kumislap. Kasama ang nakakatakot na tunog, ang ulo ni Likyang ay agad na pinutol ng isang kaklase na may pulang mga mata. Diyos ko! Likyang! Baliw ka ba, Chenshan? Bakit mo siya pinatay? Ang lugar ay agad na nagulo. Nakatayo ako sa malapit. Nakatingin sa bangkay ni Likyang, nanlamig ang aking puso. Ano itong sitwasyon? Ang prinsipal sa malayo ay lubos na naguguluhan. Ang aking S-grade henyo ay nawala na lang ng ganito. Ang mga guro sa tabi ng prinsipal ay parehong natulala, hindi matanggap ang katotohanan. Biglang, isang kakilakilabot na enerhiya ng pinagmulan ang bumalot sa buong plaza. Agad akong nakaramdam na hindi ako makagalaw. Ito ba ang kapangyarihan ng isang likas na malakas?
Sa isang kisap mata, kayang supilin ang buong lugar. Lahat ay nanginginig sa takot. Ang binata na pumatay kay Likyang ay pinigilan ng malakas na enerhiya ng pinagmulan. Ang katawan ng mamamatay tao ay nanginginig ng matindi. Ang balat ay naging matingkad na pula, lumitaw ang matutulis na kuko at itim na balahibo. Sa isang iglap, ang halimaw na iyon ay sinunog ng buhay ng enerhiya ng prinsipal hanggang sa maging isang lusak. Ang estudyanteng iyon ay isang demonyo na nag-anyong tao. Nalutas na ito ngayon. Magpatuloy kayo sa pagdetect, sabi ng prinsipal ng may gigil na mga ngipin. Ang boses ay umalingaw sa ibabaw ng plaza. Nakahinga ako ng maluwag, ang aking likod ay basang-basa na ng malamig na pawis. Mukhang kailangan kong maging mababa ang profile. Sa hirap na nakuha ko ang SS grade talento, hindi ko pwedeng maging isang taong maikli ang buhay. Umuwi muna ako. Tiningnan ko ang aking panel ng mga katangian at nakahinga ng maluwag. Ito ay isang pambihirang talento na makakapagpabago sa akin bilang isang martial god. Kailangan ko munang subukan ang epekto nito. Pinaandar ko ang body forging art at biglang nakaramdam ako ng mainit na agos sa buong katawan. Para bang may walang hugis na enerhiya na patuloy na pumapasok sa aking katawan. Ito ba ang kapangyarihan ng SS grade talento? Sobrang lakas nito. Lumipas ang oras, pagkaraan ng 4 na oras, binabati kita, host, sa pag-abot sa ikalawang antas ng yugto ng pagpapalakas ng katawan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, labis akong nagulat sa bilis ng pag-unlad na ito, talagang mabilis. Pumutok ako ng suntok sa hangin, sumabog ang hangin at lumikha ng isang puwang na walang hangin. Kahit ako ay natakot sa lakas na ito, at napasabing nakakatakot ang talentong ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang pagsasanay. Puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Kuya, nakabalik ka na pala. Narinig ko raw na may isang SS grade talentong henyo sa inyong paaralan, totoo ba yon? Isang malinaw na boses ang dumating. Tumigil ako sa pagsasanay at lumabas ng kwarto. Nakita ko ang isang masigla at magandang dalaga, si Ate Quinsinyo, na may hawak na cellphone. Nakangiti niyang sinabi, mukhang malas ngayon ang prinsipal. Kinuha ko ang cellphone at tumingin. Sa screen ay kitang-kita ang naugnay na balita tungkol kay Likyang, nakakagulat. Ipinanganak sa Jianglin City ang pinakamaikling buhay na tagapagmana ng SS grade talent. Nako, sobrang malas ni Likyang. Isang hinaharap na alamat ng martial arts ang nahulog ng ganito. Kung hindi lang ganoon kahanga-hanga ang kanyang talent, marahil ay hindi lilitaw ang demonyong iyon. Kuya, ano ang talent na nakuha mo? Nagtatakang tanong ni Quinsinyo. Dapat ay SS grade. Nagtaas ako ng kilay at puno ng kumpiyansa ang aking tono. Nilabas ni Quinsinyo ang kanyang dila. Kung ayaw mong sabihin, edi huwag. Akala mo ba parang repolyo lang ang SS grade talent? Nag-usat sandali pagkatapos ay nagpatuloy ako sa pagsasanay. Sa loob lamang ng ilang araw, nakarating ako sa ika-4 na antas ng yugto ng pagpapalakas ng katawan. Sa pagsasanay ng palad ng bumagsak na ulap, mabilis akong umunlad at naabot ang perpektong antas. Malapit na lamang sa maalamat na antas ng pagkadiyos. Biglang may malakas na katok sa pinto. Kasabay ng isang sigaw, Kinsiao, alam kong nasa bahay ka. Buksan mo ang pinto, kung hindi, sisirain ko ito. Pumunot ang aking noo. Pagkatapos ay lumabas ako. Isang malaki at may peklat na lalaki ang nanlilisik na tumingin sa akin. Hindi pa ninyo binabayaran ang proteksyong bayad ngayong buwan. Maglakas loob ka bang sirain ang pinto ko? Malamig kong sinabi habang nakatingin kay Zhang Hu. Nanginginig si Zhang Hu. Sa isip niya, anong nangyayari sa batang ito? Bakit nakakatakot ang kanyang tingin? Nanginig si Zhang Hu ng buong katawan. Naglabas siya ng matinding presyon ng aura at galit na sinabi, Bata, hindi mo ba naiintindihan na sinasabi kong magbayad ka ng proteksyong bayad? Ito ay lugar ng mga refugee, walang magmamalasakit kung papatayin ka. Palamig ang aking mga mata at mahinahong sinabi, kung dati, baka magbayad ako, pero ngayon. Walang sabi-sabi, diretso akong nanuntok. Namilog ang mga mata ni Zhang Hu. Sa isip niya, isang basurang nasa unang antas ng pagpapalakas ng katawan ang may ganang lumaban. Sawa na yata siyang mabuhay. Bilang isang lokal na maharlika sa refugee zone, alam ni Zhang Hu ang lakas ng mga residente. Sa kanyang paningin, ang unang antas ng pagpapalakas ng katawan ay basura lamang. Kahit tumayo siya at tamaan ko, hindi siya kikilos. Umiti siya sa sarili, walang balak na umiwas. Boom! Tuluyang lumipad si Zhang Hu at malakas na bumangga sa pader. Impossible ito. Hindi ba nasa unang antas ka lang ng pagpapalakas ng katawan? Pinunasan ni Zhang Hu ang kanyang bibig. Takot na tumingin sa akin. Sino ang nagsabi sa iyo na nasa unang antas ako ng pagpapalakas ng katawan? Mahinahon kong sinabi. Hindi ba yan si Zhang Hu? Paano naging ganito kalakas ang anak ng pamilya Qin? Si Zhang Hu ay nasa ika-4 na antas ng pagpapalakas ng katawan. At natalo pa siya. Baka nagising siya ng isang malakas na talent. Nagsimula ang mga bulong sa paligid. Nagtatakang tumingin sa akin ang mga tao. Hindi mo na kailangang magbayad ng proteksyong bayad mula ngayon. Galit na sabi ni Zhang Hu habang nanggigigil ang ngipin. Mali ba ang pagkakaintindi mo? Ngumiti ako ng malamig. Biglang nakaramdam si Zhang Hu ng masamang kutob. Ano ang balak ng batang ito? Magkano ang handa mong ibigay para sa iyong buhay?
Ito ay lugar ng mga refugee, walang magmamalasakit kung papatayin ka. Umiti ako at sinabi. Nanginginig si Zhang Hu. Hindi ba ito ang sinabi niya kanina? Ngayon ay siya na ang nasa posisyon. Ang boss ko ay ang pinuno ng mabilis na hangin gang, si Jay Lang. Kung papatayin mo ako, hindi kanya palalampasin. Nanginginig na sabi ni Zhang Hu. Nagtaas ako ng kilay. Ang isang nasa ika-9 na antas ng pagpapalakas ng katawan ay hindi ako tinatakot. Ngayon ako ay nasa ika-4 na antas ng pagpapalakas ng katawan at may perpektong antas na palad ng bumagsak na ulap. Kahit si Jay Lang ay nais akong patayin, kailangan niyang paghirapan ito. At sa ilang araw, hindi na ako nasa ika-4 na antas lang. Binigyan kita ng pagkakataon. Dahil humahanap ka ng kamatayan. Ibibigay ko iyon sa iyo. Palad ng bumagsak na ulap. Isang nakakatakot na palad na may kasamang hangin ang dumiretso kay Zhang Hu. Napuno ng takot si Zhang Hu. Anong nakakatakot na palad na ito? Putok, agad siyang napunit ng palad ng bumagsak na ulap. Mahusay. Magaling, Qin Xiao. Matagal nang dapat mamatay ang hayop na iyon. Sumigaw ang mga kapitbahay. Ang mga tao sa refugee zone ay sanay na sa kamatayan, kaya hindi sila natakot sa dugong nakita. Nakipag-usap pa ako sa mga kapitbahay sandali. Sinuri ko ang mga samsam. Si Zhang Hu ay talagang maraming nakuha. May dala siyang 20 pills ng pagpapalakas ng katawan at isa 0,000 na bituing pera. Karapat-dapat sa kanyang trabaho. Pero kailangan kong umalis muna rito. Hindi ko alam kung kailan darating si Jay Lang. Iwasan muna ang hangin, pagdating sa antas ng mandirigma, ay haharapin ang mabilis na lobo. Sa oras na yon ay parang kuto lang ang pagpatay sa kanya. Binili ang level martial art na paggupit ng hangin, level martial art na hakbang ng ulap, at isang haluang bakal na espada, gumastos ng 100,000 bituin. Sa loob lamang ng 5 araw ay umabot sa ika-7 antas ng pagpapanday, pero ubos na ang mga panday na tableta, walang tableta, mabagal ang pagsasanay. Kung hindi, sa loob ng kalahating buwan ay aabot sa ika-10 antas. Kapag narinig ng iba ang aking iniisip, tiyak na magagalit sila, wala pang 10 araw ay nasa ika-7 antas na, reklamo pa. Ang puro pagsasanay ay hindi magandang paraan, kailangan pa ring isama ang totoong laban upang tunay na mapabuti ang kakayahan. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis ako sa silid ng pagsasanay. Sa loob ng kampo ng hangin, may isang masamang lalaki na nakatitig sa tablet. Ang pinapalabas ay ang eksena kung saan natalo si Zhang Hu. Ang taong ito ay nangahas na saktan ang mga tao ng hangin, wala ng buhay. Galit na sabi ng lalaki, may apoy ng pagpatay sa kanyang mga mata. Pinuno, narinig ko na ang batang iyon ay nasa unang antas lamang ng pagpapanday, maaaring mayroon siyang nakuha na kayamanan upang madaling talunin si Zhang Hu. Isang alipin ang nagsabi habang umiikot ang kanyang mga mata. Ang mga mata ng lobo ay lumiwanag. Ang batang ito ay biglang naging ganito kalakas. Tiyak na may kakaibang pangyayari. Pagkatapos ay mabigat na sinabi, kunin ang batang ito para sa akin. Ipakita sa kanya ang kapalaran ng pagalit sa hangin. Hawak ko ang haluang bakal na espada, may bitbit na supot, ako ay nagtungo sa ilang. Narinig ko na may isang mandirigma na nasa ika-6 na antas ng pagpapanday na pumatay ng isang unang uring halimaw sa ilang at nakakuha ng panloob na bato. Iyon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 bituin. Sobra naman yon, isang unang uring halimaw ay nakakuha ng panloob na bato. Sobra na ang swerte na ito. Nakikinig sa mga usapan sa paligid, ako ay nag-iisip sa sarili. Ang taong iyon ay talagang swerte. Ang ilang ay magulo, hindi lamang laban ng tao at halimaw. Mayroon ding labanan sa pagitan ng tao. Ang pagnanakaw ng kayamanan dito ay normal. Biglang may narinig na sigaw mula sa malayo. Namilog ang aking mga mata, mabilis na tumingin sa pinagmulan ng tunog. Isang halimaw na may matatalim na ngipin ay sumugod sa akin. Agad kong ginamit ang hakbang ng ulap upang maiwasan ang atake ng halimaw. Tumingin sa halimaw na naghihirap sa malapit, sabay kong binuksan ang paggupit ng hangin at hakbang ng ulap. Ang daga na may asul na pangil ay sumirit ng matindi, sumalakay sa akin ng malakas. Boom! Ang paggupit ng hangin ay parang bambang, tumama sa daga na may asul na pangil na may malinaw na tunog. Sa isang iglap, ang daga ay puno ng dugo. Nahuli ko ang kahinaan nito. Tama sa lig ng daga, agad itong namatay. Tumingin sa pinugutan na daga, ako ay tuwang-tuwa. Hindi ko inaasahan na ganito na ako kalakas. Ang daga na may asul na pangil ay isa sa pinakamahusay sa mga unang uring halimaw, karaniwang ang nasa ika-8 antas ng pagpapanday ay nahihirapan upang talunin ito. Mukhang ang aking kakayahan ay lampas na sa karaniwang ika-8 antas. Kung gagamitin ko pa ang antas Diyos na palad ng bumagsak na ulap, baka kaya kong lumaban sa ika-9 na antas. Sa patuloy na laban, ang aking karanasan sa labanan ay lumalawak. Sa ilang oras lamang, nakapatay ako ng 12 ng unang uring halimaw. Puno ng iba't ibang materyales ang aking supot, kung ibebenta, sapat na upang suportahan ang pagsasanay sa ilang panahon. Dala ang supot, dahan-dahan akong naglakad patungo sa labasan.
Kumatok, biglang may narinig na mabilis na yapak mula sa malayo, kasama ang mga sigaw at mura. Pumikit ako ng bahagya, naging alerto. Isang lalaking punit-punit ang damit, may bitbit na supot, tumakbo ng mabilis, kasunod ang isang grupo ng mga masasamang humahabol. Biglang inihagi sa akin ng lalaki ang isang kahon, sumigaw, ika-6. Ito ang panloob na bato para sa'yo, ako ang mang-akit sa kanila, magkita sa dating lugar. Namilog ang aking mga mata, naunawaan ko na gusto niya akong gamitin. Walang pag-aalinlangan, itinaas ko ang aking haluang bakal na espada. Pumutok, ang kahon ay nasira, walang laman. Ang lalaki ay tila hindi inaasahan na ako ay magiging ganito kadesisyon, direktang pinutol ang kahon. Xiao Hua, tigilan mo ang pagdadaan, ibigay mo ang panloob na bato, at patatawarin kita. Ang lalaking humahabol ay malamig na nagsabi. Ang lalaking nagngangalang Xiao Hua ay maputla, hinal na hinal, galit na nakatitig sa akin. May kislap ng lamig sa aking mga mata. Naglakas loob akong gamitin. Ang humahabol kay Xiao Hua ay ang mga tao ng asul na buwan. Ang pinuno ay si Lanshan, pinuno ng asul na buwan, isa ring alagad ng panday na nasa ika-7 antas. Batang kapatid, kitang-kita ko na hindi kayo magkasama, umalis ka na, hindi ka namin gagalitan. Ibigay mo ang panloob na bato, kung hindi, kukunin ko ang iyong buhay. Hindi ko pinansin si Lanshan, direktang sinabi kay Xiao Hua. Nang marinig ito, si Xiao Hua ay nagulat, alam ba ng hangal na batang ito ang kanyang ginagawa. Ang mga tao ni Lanshan ay nagulat din. Ang batang ito ay wala ng buhay, haha, bata. May tapang ka, ibibigay ko sa'yo, tingnan ko kung kaya mong tanggapin. Si Xiao Hua ay may ngiting nanunuya, dumukot ng isang pulang panloob na bato at itinapon ito sa akin. Walang pag-aalinlangan. Diretso kong hinawakan ang panloob na bato. Ang mga tao ni Lanshan ay tumingin sa akin nang may masamang mukha, may apoy ng pagpatay sa kanilang mga mata. Ako ay kalmadong inilagay ang panloob na bato sa aking supot, malamig na sinabi, bakit? Gusto ninyong nakawin? Si Lanshan ay nagalit at tumawa, kukunin ko ang iyong buhay. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga alipin na salakay nako. Ako ay ngumiti ng malamig, binigkas ang ilang salita. Wala ng buhay. Ang hakbang ng ulap na sinamahan ng paggupit ng hangin, ang aking haluang bakal na espada ay parang karit ng Diyos. Walang awang pinuputol ang buhay ng mga alipin ni Lanyu. Si Xiao Hua, na nasa malapit, ay nakasaksi sa biglaang labanan at sa kanyang puso ay nagulat. Ang lakas ng binatang ito ay tunay na nakakatakot. Ang hangin ay puno ng matinding amoy ng dugo, ang mga tauhan ni Lanshan ay mga mahihina lang na nasa ika-4 o ika-5 baitang ng pagpapalakas ng katawan, hindi man lang nila mahawakan ang damit ko. Ang mga hiyaw ng sakit at labanan ay sunod-sunod na naririnig. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Nang makita ang kanyang mga tauhan na parang basang manok na natalo. Sigaw ni Lanshan, napakagat ng labi at sumugod. Sa pagkakataong ito ay direktang ginamit ko ang antas Diyos na palad ng bumagsak na ulap, ang malakas na hangin ng palad na may mapangahas na. Tulak na humampa sa katawan ni Lanshan, sumigaw si Lanshan, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa susunod na segundo ay direktang nawasak ito sa maraming piraso. Sumuko ako, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Nang makita na madaling napatay ang pinuno, ang natitira ay tuluyang natakot. Umungol ako ng malamig. Hindi ko pinansin ang pagsusumamo ng mga mandurumog. Ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Hua na nasa malapit ay nagbago mula sa walang pakialam tungo sa takot. Sinabi niya na nanginginig, kaibigan, ibinigay ko na sa iyo ang panloob na butil. Ako maaari na ba akong umalis? Iniligtas ko ang buhay mo, ikaw na nag-iisa, paano mo ako babayaran? Pinaliwanag ko ang tingin kay Xiao Hua at sinabi. Nang marinig ito ni Xiao Hua, nanginginig ang kanyang puso, parang nakita niya sa aking malamig na mga mata ang anino ng Diyos. Nanginginig ang kanyang boses na sinabi, maaari kitang bigyan ng 10,000. Bago pa man matapos ang kanyang salita, ang aking espada ay gumuhit na ng malamig na liwanag, kasabay ng tunog ng dugo na tumalsik, ang katawan ni Xiao Hua ay matigas na bumagsak sa lupa. Gamitin ang buhay mo bilang bayad. Ikaw na nag-iisa, sinabi ko sa sarili ko. Ikaw na nag-iisa, tiningnan ko ang bangkay ni Xiao Hua, walang galaw sa aking puso. Kung hindi sapat ang aking lakas, marahil ako ang nakahiga dito. Pagkatapos ay pumunta ako sa merkado ng mandirigma sa lungsod. Matapos ang maingat na pagbibilang ng mga bag, magalang na sinabi ng empleyado, Ginoo, ang mga ito ay nagkakahalaga ng 60,000 bituin na pera. At ito, tingnan mo rin para sa akin. Inilabas ko ang panloob na butil ng halimaw. Nang makita ito ng empleyado, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ginoo, ang panloob na butil na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 bituin na pera. Tumango ako ng may kasiyahan, makalipas ang ilang sandali ay dinala ko ang 100 tableta ng pagpapalakas ng katawan, isang kumpletong suot ng labanan, at 2 iklas na sining ng pakikipaglaban. Umalis sa merkado ng mandirigma, direktang pumunta sa silid ng pagsasanay upang mag-focus sa pag-aaral. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Pagkalipas ng 5 araw, binabati ang may-ari sa pag-abot sa ika-10 baitang ng pagpapalakas ng katawan. Bahagya akong nagbuga ng hangin.
Ang buong katawan ay may matinding kapangyarihan, ang balat ay may nagniningning na gintong sinad. Masyadong mabagal pa rin ang bilis ng pagsasanay. Bagaman naabot ko ang ikasampung baitang ng pagpapalakas ng katawan, hindi ko pa rin maabot ang antas Diyos sa unang langit, ngunit ang perpektong antas ng unang langit ay sapat na. Ang susing brilyante ay kakagawa lang ng antas Diyos. Sa kaunting pagsubok, natuklasan ko na ang susing brilyante sa antas Diyos ay maaaring mag-immunize ng 0% ng pinsala. At sabay na malaki ang pagtaas ng atake. Biglang nag-beep-beep ang komunikasyon, kumunot ang aking noo. Agad kong binuksan ang mensahe, ikaw na nag-iisa, Qin Xiao, ang iyong nakababatang kapatid ay nangahas na magnakaw ng mga bagay ng pamilya Li. Bilisan mo at pumunta rito. Isang malamig na boses ang lumabas mula sa komunikasyon. Biglang nanlamig ang aking mga mata. Iyan ang aking nakababatang kapatid ay magnanakaw. Tunay na katawa-tawa. Ang pamilya Li ba? Kung hindi kayo makapagbigay ng paliwanag, huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalang. Sa loob ng bulwagan ng pamilya Li, isang babaeng may matamis na mukha, puno ng galit na nakatitig sa mga taong nasa tapat. Si Qin Xinyu. Bata pa, sa halip na matuto ng mabuti, natuto kang magnakaw. Mukhang ang iyong kuya ay hindi rin mabuti. Kapag dumating siya, arestuhin siya. Si Lilan, ang panganay na anak ng pamilya Li, ay ngumiti ng pabiro, ang kanyang mga mata ay puno ng panlilibak. Si Qin Xinyu ay namula sa galit, hindi ako nagnakaw, pinagbintangan niyo ako. Nagpakita ng paghamak ang mga mata ni Lilan, isang hamak na babae mula sa bahay pulungan, sinabi kong nagnakaw ka. Karapat-dapat ka bang lumaban? Ang mga manonood sa malapit ay nagbubulungan, hindi mo mahahalata. Ang ganda-ganda ng babaeng ito ay isang magnanakaw. Marahil ay sinisiraan lang siya ng pamilya Li, sinasamantala ang babaeng ito. Ang pamilya Li ay malaki, bakit nila sasaktan ang isang babaeng tulad nito? Nakakatawa. Ang langaw ay hindi dumarapo sa walang butas na itlog. Kung hindi siya nagpapakagulo, sino ang magbibintang sa kanya? Naririnig ang mga usapan sa paligid, si Qin Xinyu ay nakaramdam ng labis na paghihirap na halos hindi siya makahinga. Pumunta lang siya rito upang mamili. At tuluyang nasiraan ng puri bilang magnanakaw. Naririnig ang mga usapan ng mga tao, ngumiti ng matagumpay si Lilan. Lumayas ka! Isang malamig at matalas na boses ang dumating, puno ng hindi mapigil na lamig na nagpalakas sa lahat. Narinig ang aking boses, hindi na napigilan ni Qin Xinyu, ang kanyang mga luha ay parang sirang butil na bumagsak. Dumaan ako sa mga tao at lumapit kay Qin Xinyu. Mababa ang boses ngunit puno ng seguridad, huwag kang matakot, nandito ako. Kuya, hindi talaga ako nagnakaw. Humihikbi si Qin Xinyu. Pula ang kanyang mga mata habang tumitingin sa akin. Marahan kong hinaplos ang buhok ni Qin Xinyu, malambing na sinabi. Naniniwala ako sa'yo, hayaan mo ang kuya na asikasuhin ito. Ang laki ng iyong bibig ah. Alam mo ba kung ano ang ninakaw ng iyong kapatid? Si Lilan ay ngumiti ng puno ng paghamak. Malamig kong tiningnan si Lilan. Ang kalmadong tono nito ay nagpalamig sa lahat, ang iyong buhay, sapat ba? Nang marinig ito, pumikit ang mga mata ni Lilan, ang aking buhay. Nakakatawa. Inimbestigahan na niya ito, si Qin Xiao ay isang walang kakayahang walang talento. Ang mga manonood sa paligid ay tuluyang natigilan. Baliw na ba ang binatang ito? Naglakas loob siyang magbanta sa panganay na anak ng pamilyang Li. Ang panganay na anak na ito ng pamilyang Li ay isang henyo na may A-grade na talento. At isa pa siyang mandirigma na nasa ikalimang antas ng paghuhubog ng katawan. Ang binatang ito ay malamang nakakagising lang ng ilang araw. Ang mga nakapaligid ay sabay-sabay na nag-iling. Ang tingin nila sa akin ay para akong isang tanga. Hindi ko pinansin ang mga pang-insultong ito. Ang aking mga mata ay malamig na nakatutok kay Lilan. Nanginig ang buong katawan ni Lilan sa aking tingin. Pagkatapos, napuno siya ng galit at hiya. Napasigaw siya ng may puot, hulihin niyo ang dalawang ito. Naglakas loob kang magbanta sa akin. Bilang panganay na anak ng pamilyang Li, sa lungsod ng Jianglin, sinumang makakita sa akin ay tatawag ng may paggalang na panganay na binibining Li. Ngunit ang lalaking ito sa harap ko ay nangahas na bantaan ang kanyang buhay. Ito ay tunay na paghahanap ng kamatayan. Ang mga alipin sa likod ni Lilan ay lahat ng nakangiting mapanuya sa akin. Yoyo, nangahas kang lumabag sa panganay na binibini, tunay na hinahanap mo ang iyong kamatayan. Habulin niyo siya ng buhay. Malamig na sabi ni Lilan, gagawin ko silang maunawaan na ang pagbabanta kay Lilan ay may kapalit. Sa utos ni Lilan, sumugod ang mga alipin ng may pananakot. Isang ngiting mapanuya ang sumilay sa aking mga labi. Hulihin akong buhay. Sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Palad na bumagsak na ulap. Ang palad na bumagsak na ulap sa antas ng pagkadiyos, kasama ang kapangyarihan ng ikasampung antas ng paghuhubog ng katawan, ay direktang humampas sa sumusugod na mga alipin. Ang malakas na hangin ng palad ay parang kapangyarihang sumisira sa mundo, nagpapataas ng mga alon ng hangin. Kasabay ng isang nakakabinging dagundong, ang eksena ay agad na naging isang impyernong lupa. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na narinig ang mga tunog ng pagpupunit. Ang mga alipin na sumugod ay agad na ginawang pira-pirasong laman at dugo, nakakalat sa buong paligid. Ang mga nakapaligid na nanonood ay parang nasusuka.
Ang dugo ang eksena ay nagpaputla sa kanilang mga mukha. Si Lilan ay natigilan sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga mata ay blanko. Paano ito nangyari? Hindi ba siya isang walang kwentang walang talento? Ano ang mapaminsalang suntok na yon? Ang katawan ni Lilan ay hindi mapigilang nanginginig, puno ng takot na sumigaw, ang tatay ko si Ligang. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ang tono ng kanyang boses ay may bahid na hindi na itatagong sindak. Itinuon ko ang aking mga mata kay Lilan. Hakbang-hakbang akong lumapit sa kanya. Sabihin mo, bakit mo pinaratangan ang aking nakababatang kapatid na babae? Nang hina ang mga tuhod ni Lilan, agad niyang sinabi, si Chen Xiao mula sa ikatlong high school ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nagtapat siya ng pag-ibig sa iyong kapatid ngunit tinanggihan. Kaya pinagawa niya akong pahirapan siya at sirain ang kanyang reputasyon. Sino ba si Chen Xiao? Ni hindi ko pa siya narinig. Bahagya akong kumunot ng noo at bumulong. Si Chen Xiao ay kaklase ko. Parang apo siya ng ikatlong matandang nakatatanda ng maluwalhating palasyo. Tahimik na sinabi ni Kinsinyo. Ang maluwalhating palasyo ay isang kilalang kapangyarihan sa lungsod ng Jianglin. Ang Panginoon nito na si Lin Shan ay isang malakas na mandirigma sa ikawalong antas ng likas na daigdig. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan, may mataas na katayuan sa lungsod ng Jianglin. Ngumisi ako ng malamig. Isang ngiting walang pakialam ang sumilay sa aking mga labi. Maluwalhating palasyo, kahit ano pa yan, kung mangahas silang mang-api sa aking nakababatang kapatid na babae. Kahit na ang hari ng langit ay dapat mamatay. Napansin ni Lilan ang pagbabago ng aking ekspresyon, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Magkaibigan kami ni Chen Xiao. Kung mangahas kang galawin ako, ang maluwalhating palasyo ay tiyak na hindi ka patatawarin. Nang marinig ito, tiningnan ko siya na parang tanga. Akala ba ng babaeng ito na matatakot ako sa maluwalhating palasyo? Walang muwang. Kuya, huwag na lang siguro. Mahinang sabi ni Kinsinyo habang mahigpit na hawak ang kanyang damit. Napakalakas ng maluwalhating palasyo. Hindi natin kayang kalabanin. Marahang sabi ko habang hinahaplos ang ulo ni Kinsinyo. Huwag kang mag-alala. Ang maliit na maluwalhating palasyo ay hindi dapat katakutan. Nang marinig ito ni Lilan sa malapit, lumubog ang kanyang puso. Biglang namutla ang kanyang mukha at nagsalita siya ng walang saysay. Mayroon akong banal na bato ng likas na daigdig. Huwag mo akong maliitin. Handa kong ibigay sa iyo ang banal na bato ng likas na daigdig. Napakayaman ng tatay ko. Bahagya akong nagtaas ng kilay. Ang banal na bato ng likas na daigdig ay isang mahalagang gamot na nagpapabilis ng pagbuo ng binhi ng enerhiya. Pagdating sa ikasampung antas ng paghuhubog ng katawan, kailangan mong bumuo ng binhi ng enerhiya sa loob ng katawan. Sa pamamagitan lamang ng matagumpay na pagbuo ng binhi ng enerhiya, makakapasok ka sa estado ng mandirigmang likas na daigdig. Ang halaga ng banal na bato ng likas na daigdig ay umaabot ng milyon-milyong bituing barya, at wala ito sa merkado. Kahit gaano kakayaman, maaaring hindi mo ito mabilhan. Ang babaeng ito ay may dalang banal na bato ng likas na daigdig. Malamig kong tinitigan si Lilan at marahang sinabi, ibigay mo ang banal na bato ng likas na daigdig at ang card ng bituing barya. Agad na naghanap si Lilan, kumuha ng isang kahon at isang card ng bituing barya mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Tinanggap ko ang kahon at card. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang malinaw at maningning na bato. Tiyak na ito ang banal na bato ng likas na daigdig. Nang makita ni Lilan na tinanggap ko ang bato, isang kislap ng saya ang sumilay sa kanyang kinakabahang mukha. Yoyo Bookstore, nangahas kang kunin ang bagay ng binibining ito. Kapag bumalik ang tatay ko, pahihirapan kita ng masahol pa sa kamatayan. Biglang, isang malamig na sinag ang pumutol sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Lilan. Ang kanyang buong katawan ay biglang naging malamig na parang yelo. Bakit? Nagkibit balikat ako at malamig na sinabi ko lang na ibigay mo ang mga bagay. Hindi ako nangako na hindi kita papatayin. Biglang nagkagulo ang mga tao sa paligid. Pinatay niya talaga ang panganay na anak ng pamilyang Li. Baliw na ba siya? Ang pamilyang Li ay tiyak na hindi papayag na matapos ito. Napakalupit ng binatang ito. Ang ganda-ganda niyang babae, pinatay niya agad. Sayang naman, ang pagkamatay ni Lilan ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang pamilyang Li ay hindi naman nangungunang marangal na pamilya. Ngunit sa lungsod ng Jianglin, sila ay isang kilalang malaking kapangyarihan. Bukod pa rito, ang pinuno ng pamilyang Li ay isang mandirigmang likas na daigdig. Hindi nagtagal. Pinagmamasdan ni Ligang ang sahig na puno ng dugo, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay patay na. Lan tiyak na ipaghihiganti kita. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong kalye. Habang lahat ay nakatuon sa pagkamatay ni Lilan. Dinala ko na ang aking nakababatang kapatid na babae pabalik sa silid ensayo upang mag-ensayo ng buong tiyaga. Kapag nalampasan ko na ang estado ng mandirigma, ano naman ang magagawa ng pinuno ng pamilyang Li? Basura lamang na aking tinanggal. Mabilis kong inayos ang aking sarili sa pinakamataas na kalagayan, pagkatapos ay nilunok ko ang bulong ng huling araw. Biglang, isang mainit na enerhiya ang kumalat sa loob ng aking katawan, at ang aking mga buto at kasukasuan ay naglabas ng mga pumutok na tunog. Ang enerhiya ng hangin ay nagsimulang dahan-dahang dumaloy patungo sa akin.
Pagkalipas ng 2 araw, binabati kita, nakaabot ka sa antas ng mandirigma ng huling araw. Naabot ko ang unang antas ng huling araw. Pagkatapos ng 2 araw na pagsasanay, sa wakas ay nakalusot na ako. Pagkatapos maging isang mandirigma, natuklasan ko na ang pangunahing paraan ng pagpapalakas ng katawan ay hindi na sapat para sa aking pangangailangan. Kailangan kong bumili ng mas mataas na antas ng sining. Ang mga angkop na gamot sa pagsasanay ay nakakagulat na mahal. Ang isang butil ng enerhiya ng bituin ay nagkakahalaga ng 1 milyon barya sa pamilihan, isa na namang malaking gastos. Ngunit si Lilan ay napakabait, bago mamatay ay nag-ambag siya sa akin ng isang card na naglalaman ng 5 milyong barya. Hindi nakakapagtaka na siya ay isang dalaga mula sa isang malaking pamilya, ang kanyang daladalang kayamanan ay nakakagulat. Kuya, nakalusot ka na ba bilang mandirigma? Si Kinsinyo ay tumingin sa akin na may pag-usisa. Napangiti ako at marahang hinagod ang ulo ni Kinsinyo. Mapagmahal na sinabi, tama, ang iyong kuya ay isa ng tunay na mandirigma ng huling araw. Si Kinsinyo ay kumurap-kurap, puno ng hindi makapaniwala. Hindi ba, kuya, ikaw ba talaga ang maalamat na talento ng SS Class? Kahit siya ay bata pa, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maging isang mandirigma sa edad na 16 na, iyon ay isang henyo sa mga henyo. Maging ang maraming guro sa pangatlong paaralan ay nasa antas pa lamang ng mandirigma. Umiti ako at tumango. Tama, ngunit hindi ito maaaring maging balita, kung hindi ay maaaring magdulot ito ng malaking gulo. Mabilis na tinakpan ni Kinsinyo ang kanyang bibig, at tumango na parang sisiw, sige, kuya. Wala akong sasabihin kaninuman. Sa oras na yon, sa distrito ng mga mahihirap, ang grupo ng hangin ay naglalakad-lakad sa harap ng aking bahay. Boss, natakot ba si Kinsiao sa amin at hindi na babalik? Isang kasamahan ang hindi napigilan at nagsalita. Narinig ito, si Lobo ay ngumiti ng malamig at sinabi, maghintay pa ng 1 araw. Kung hindi pa siya babalik, pumunta na lang sa paaralan ng kanyang kapatid na babae. Pagdinig nito, ang mga kasamahan sa paligid ay may mga masasamang ngiti. Dapat ay ginawa na namin ito ng mas maaga. Nang maiuwi ko si Kinsinyo, malayo pa ay nakita ko na ang isang grupo ng mga tao na nagtatago sa harap ng aking bahay. Malamig kong sinabi, sino kayo? Ipinikit ni Lobo ang kanyang mga mata. Ito ba si Kinsiao? Ang batang ito ay talagang bumalik at dinala pa niya ang isang dalagang kasing sopistikado ng isang diwata. Ang kanyang tingin ay tumigil kay Kinsinyo at nagpakita ng sakim na liwanag na may malamig na ngiti, bastos na bata. Sinaktan mo kami, mga tao ng hangin, at naglakas loob ka pang magtanong kung sino ako. Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Pagdinig nito, kumunot ang aking noo. Hangin, dati kong pinatay si Zhang Hu na nangumolekta ng proteksyon, at kung hindi dahil sa paghahanap sa akin ng mga taong ito, halos nakalimutan ko na ito. Tumingin ako sa marumi at sirasirang bahay, at ang galit sa aking puso ay biglang nag-alab. Dahil hinahanap niyo ang inyong kamatayan. Huwag niyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ibinaba ko ang bag sa aking kamay, at dahan-dahan kong hinugot ang haluang metal na espada. Ang intensyon na pumatay ay kumikislap sa aking mga mata. Nang makita ito, si Lobo ay may panunuya sa kanyang mga labi, at malamig na ngumiti. Bata, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, bibigyan kita ng buong bangkay. Pagdinig nito, ako ay ngumiti ng mahina. Isang tunog ng langit, ang enerhiya sa aking katawan ay mabilis na umagos sa talim ng espada, at ang haluang metal na espada ay agad na nabalot ng isang malakas na enerhiyang liwanag. Ang puso ni Lobo ay biglang kumibot, enerhiya. Ikaw ay isang mandirigma. Paano ito nangyari? Ang aking presensya ay tila sa kanya ay isang mataas na bundok. At bigla niyang nawala ang lahat ng pagtutol. Maawa ka, hindi ko na gagawin ito muli. Hindi ko pinansin ang pagsusumamo ni Lobo. Ang enerhiya na naipon ng haluang metal na espada ay lumabas na parang palaso mula sa busog at mabagsik na humampas. Boom! Sa isang malakas na ingay na yumanig sa lupa at langit, sa isang iglap walang natira. Kinsiao, ang galing mo. Inalis mo ang kanser na grupo ng hangin. Ang mapahamak na grupo ng hangin ay tuluyan ng bumagsak. Anak, maaari ka nang magpahinga sa langit. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nagdiwang na parang bagong taon. Ang grupo ng hangin ay umaapi sa mga tao at gumagawa ng kasamaan. Ang lahat ay matagal nang napupuot sa kanila. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa mga kapitbahay, dinala ko ang aking kapatid na babae papalabas ng distrito ng mga mahihirap at nakahanap ng isang pansamantalang tirahan. Pagkaayos sa aking kapatid na babae, pumunta ako sa tindahan ng mga mandirigma. Ginoo, bababa ka ba ng isang sining para sa mandirigma ng huling araw? Maaari ko bang itanong kung ikaw ay isa ng mandirigma? Ang empleyado ay magalang na nagtanong. Bahagya akong tumango, kamakailan lamang ako nakalusot. Pagkatapos ay pinakawalan ko ang aking enerhiya, isang nakakabiglang presensya ang kumalat sa paligid. Ang mga mata ng empleyado ay biglang naninikip. Ang binatang ito ay mukhang bata pa, pero isa ng mandirigma, ito ay isang paunahing henyo. Kung siya ay maaaring makuha. Ang empleyado ay labis na nasasabik at nagsalita, Ginoo, naisip mo na bang sumali sa lipunan ng langit na mandirigma?
Sa pamamagitan ng pagsusulit, maaari kang makakuha ng isang sining para sa huling araw ng libre. Ang lipunan ng langit na mandirigma ay itinatag ng pinakamalakas na mandirigma ng China, si emperador ng mandirigma na si Ling Qian, at ang organisasyon ay kumalat sa buong bansa. Kahit na ang kondisyon sa pagsali ay napakahigpit. Kapag nakapasa ka sa pagsusulit, ang gantimpala ay napakayaman. Hindi ba ang lipunan ng langit na mandirigma ay nangangailangan ng antas ng likas na mandirigma para sumali? Kamakailan lamang ako naging isang mandirigma. Nagtanong ako na may pag-aalinlangan. Ang empleyado ay magalang na nagpaliwanag. Ang lipunan ng langit na mandirigma ay kamakailan lamang nagtatag ng isang bagong departamento. Ang mga mandirigmang wala pang 18 taong gulang ay maaaring kumuha ng pagsusulit at maging pansamantalang miyembro pagkatapos pumasa. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Gusto kong sumali." Isang kislap ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ng empleyado. Pagkatapos ng proseso, bumili rin ako. Nakakuha ako ng isang grade na bakal na espada, at ang sumunod na 2 araw ay ginugol ko sa training room. Kahapon, si Tenyuan Ni ay umabot na sa antas ng banal na kapangyarihan. Pero pakiramdam ko, kulang pa ako ng kaunti upang maunawaan ang lakas at tindi. Nang maalala ko ang eksena kung saan nilipol ko ang mga lobo sa lugar ng mga takas, muling nag-alab ang init sa aking dibdib. Ang lakas na dumudurog sa lahat, ang sukdulang pinsala, biglang. Tila may bagay na nabuksan sa aking isipan. Ito pala ang lakas at tindi. Isang napakatinding enerhiya ang pumulupot sa akin. Marahan kong ipinikit ang aking mga mata, at biglang sumabog mula sa akin ang isang malakas na alon ng hangin na nagkumpol upang maging isang malaking espadang gawa sa hangin. Isang bunto ng hangin ang dumiretso sa aloy na manika, at pumutok ito ng pumutok. Agad na sumabog ang super na manika. Habang pinagmamasdan ang mga piraso ng super na manika sa malayo, ngumiti ako. Kumpleto na ang tindi, kahit ilang mandirigma sa ika-4 na yugto pababa ang dumating, mamamatay silang lahat. Pero ang mga nasa ika-4 na yugto pataas ay mahirap sabihin. Kapag ang isang mandirigma ay umabot sa ika-4 na yugto ng likas na kakayahan, ang kanyang lakas ay sasabog ng husto. Ang mga nasa ika-4 na yugto pababa ay nasa simula ng likas na kakayahan, at ang ika-4 na yugto ay nasa gitna na nito. Ang isang mandirigma sa gitna ng likas na kakayahan ay madaling dudurog sa isang kalaban na nasa simula pa lamang. Ang agwat ng antas ay hindi basta-basta malalampasan. Sa harap ng Lingxiao Pavilion ay nakatayo ang 2 bantay na may makapangyarihang presensya. Mula sa loob ng silid ay patuloy na naririnig ang mga basag at lagapak, at isang pandak na binatilyo na puno ng galit. Ay walang tigil na sinisira ang mga mamahaling bagay sa silid. Kung hindi niyo ako hahayaang maghiganti, sisirain ko lahat ng gamit sa bahay na ito. Ang binatilyong ito ay si Chen Xiao, apo ng ikatlong matatanda ng Lingxiao Pavilion. Nang malaman niya ang pagkamatay ni Lilan, halos pumutok ang baga ni Chen Xiao sa galit. At paulit-ulit na nagwawala upang ipaghiganti siya. Pero pinigilan siya ng kanyang lolo na si Chen Hong at ikinulong sa bahay, hindi pinayagang lumabas. Sa oras na ito, isang matandang may puting balbas ang pumasok na may seryosong mukha. "Xiao, hindi ko sinasabing hindi ka dapat maghiganti. Pagkatapos ng pagsusulit ng Chen Wuhui, personal kong pupunitin ang ulo niya at ibibigay sa'yo." Nakita ni Chen Hong ang paghihirap ng kanyang apo at agad itong naawa. Uhu, lolo, bakit kailangan pang maghintay? Hindi ka naman dati ganyan." Si Chen Xiao ay umiiyak, nakasandal sa dibdib ni Chen Hong at patuloy na humagulgol. Dahan-dahang hinimas ni Chen Hong ang noo ng kanyang apo at malumanay na sinabi, "Mahal kong apo, may mga mahalagang tao mula sa Tian Wuhui sa Jianglin City ngayon. Kailangan nating maging maingat. Hintayin nating matapos ang pagsusulit ng Tian Wuhui bago magsalita." Ang pagkamatay ni Lilan ay natabunan ng balita tungkol sa pagsusulit ng Tian Wuhui. Wala pang kilos ang pamilya Li sa ngayon. Kung makakasali lang sana sa Tian Wuhui, ano ba ang iniisip mo? Nakita mo na ba ang mga kondisyon ng pagpili? Ang mga mandirigma na wala pang 18 taong gulang, yan pa lang ay 79% na ng tao ang hindi na makakapasa. Sa bawat kalye at eskinita, pinag-uusapan ng mga tao ang pagpili ng mga magiging miyembro ng Tian Wuhui. Ang pagpiling ito ay nasa buong bansa. Lahat ng pamilya at puwersa na may kwalifikasyon ay nagpatala. Dahil ito ang organisasyong itinatag ni Lingshan God of War. Sa loob ng advanced na training room, hindi mabilang na gintong liwanag ang kumikislap sa aking katawan. Boom, boom, boom. Patuloy na umaalingaw ang mga pagsabog sa hangin, sa bawat pagtama ay tila may hindi matutumbas ang lakas. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalakas ang mga ugong. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit isang gintong alon ng liwanag ang sumabog mula sa aking kamao patungo sa super na manika, at agad itong naging abo. Binabati kita, host, ang kahusayan ng Golden Body Technique ay umabot na sa perpektong antas. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang Golden Body Technique ay talagang isang e-grade na martial art, at pagkatapos maabot ang perpektong antas ng kahusayan, ang aking lakas ay tumaas ng husto. Kahit na makaharap ko ang isang mandirigma sa gitna ng likas na kakayahan, may tiwala akong makakalaban.
Binuksan ko ang aking attribute panel, 3 banal na antas at 2 perpekto. Kung malaman ng iba na wala pang isang. Ang maabot ang ganitong antas sa loob lang ng isang buwan siguradong mapapanga ang lahat. Kahit maraming likas na mandirigma, bihira ang tunay na nakakakabisado kahit isang teknik. Ang maabot ang perpektong antas ay kahanga-hanga na, lalo na ang antas na parang Diyos. Tanging mga tunay na maestro ng martial arts lang ang may kakayahang maabot iyon. Sa ngayon, tingin ko ako na ang walang katulad na mandirigma sa simula ng likas na kakayahan. Kahit na hindi mataas ang antas ng aking martial arts, ang mataas na antas ng kahusayan ay sapat na upang punan ang agwat sa antas. Bukod dito, naunawaan ko na ang tindi. Kahit na sa simula pa lamang, ito ay kahanga-hanga na. Dahil ang tindi ay isang bagay na. Tanging mga eksperto ng ganoong antas lang ang kayang makaunawa nito. Hindi pa ako nakarinig ng sinuman na nakaunawa ng aura habang nasa antas pa lang ng Haotian. Ang mga lansangan ay masigla, lahat ay nag-uusap tungkol sa pagsusulit ng Chen Wuhui. Balitang si Suksinghe ng pamilya Su ay sasali rin. At narinig ko na siya ay nasa ikalimang yugto na ng likas na kakayahan. Ano, hindi ba siya 18 pa lamang? Paano siya umabot sa ikalimang yugto ng likas na kakayahan? Ang mga anak ng mga dakilang pamilya, ang mga gamot na pampalakas ng katawan at pampalakas ng enerhiya ay parang candy lamang sa kanila. Hindi pa banggitin na si Suksinghe ay may napakataas na talento. Si Chen Chen, ang junior master ng Lingxiao Pavilion, ay sasali rin parehong 18. Pero umabot na siya sa ika-6 na yugto ng likas na kakayahan. Ang lugar ng pagsusulit ay nakatakda sa isang malaking plaza, at sa upuan ng mga panauhin ay nakaupo ang maraming makapangyarihang tao na may malakas na presensya. Humigit kumulang 200 ang dumalo sa pagsusulit, lahat ay puno ng kayabangan. Sapagkat ang sinumang maging mandirigma bago ang 18 taong gulang, ay walang alinlangan na isang anak ng tadhana. Habang pinagmamasdan ang napakaraming talento sa paligid, hindi ako makapaniwala, hindi ko inaasahan na maraming nakatagong henyo sa Jianglin City. Siguro anong klaseng pagsusulit kaya ito, may nagsalita ng mahina sa grupo. Kahit ano paman, tiyak na makakapasa ako, si Litay, isang matipunong binatilyo ang nagsabi ng puno ng tiwala. Kahit sino naman kayang magyabang. Huwag kang tumakas na parang duwag mamaya, sabi ng isang batang nakaputing damit na mapanukso. Suksing, akala mo ba ikaw lang ang malakas sa Jianglin City? Dati, nagpapahintulot lang ako sa iyo. Agad na sumagot si Litay nang marinig ito. Tinalo kita na parang aso, at sinasabi mong nagpapahintulot ka lang. Napakabuti mo naman, Litay, hahaha. Patuloy na nang-aasar si Suksinghe. Nang marinig ito ng mga tao, lahat ay tumingin kay Litay na may kakaibang mga mata. Si Litay ay isa ring makapangyarihang henyo. Pero laging pinipigilan ni Suksinghe, at hindi pa siya nananalo sa kanilang mga laban. Nang makita ni Litay na siya ay pinagmamasdan ng kakaiba. Sobrang sama ng kanyang mukha. Biglang, tila may napansin siya at, ano ang tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang mamatay? Si Litay ay nakakita ng isang tao sa crowd na napaka. Batang lalaki, agad niyang inilipat ang galit at tulala ako ba ang kausap mo? Nang makitang ganoon kasungit, lalong nag-init ang galit ni Litay, ano? Hindi ka ba sumasang-ayon? Gusto mo bang subukan kasama ako? Sabi ni Litay na puno ng panunuya, hindi ko kayang talunin si Suksinghe. Pero kaya kita, munting bata. Lahat ng tao sa paligid ay may ekspresyong gustong manood, nakatingin sa dalawa. Kahit si Litay ay hindi kasing lakas ni Suksinghe. Mas malakas siya kaysa sa karamihan. Biglang nanlamig ang aking mga mata at sumugod ako agad. Puno ng panunukso ang mga mata ni Litay. Munting bata, hinahanap mo ba ito? Pagkatapos ay lumitaw ang daloy ng enerhiya, at isang baluti ng enerhiya ang nabuo sa katawan ni Litay, habang ang kanyang mga kamay ay nababalot din ng enerhiya. Ang lakas ay nagtipon sa kanyang mga kamay, ngunit nang mag-umpisa pa lang si Litay na tipunin ang kanyang enerhiya, ako ay nasa harapan na niya. Diretso kong hinampas ang kanyang mukha ng isang sampal, isang malutong na tunog ang narinig at agad na lumipad si Litay. Ang mga tao sa paligid ay natigilan, saan nanggaling ang batang ito? Isang sampal lang, pinalipad na si Litay. Kahit na si Litay ay laging sinasalot ni Suksinghe, isa pa rin siyang mandirigma ng afterbirth 3rd level na may A-level na talento. Si Litay na pinalipad ay parang umiikot ang ulo, masakit ang kanyang pisngi, at patuloy na lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Sino itong batang lalaki? Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Baka isa itong nakatagong top talento mula sa isang malaking pamilya. Nag-uusap-usap ang mga tao sa paligid, at napansin din ng mga mahahalagang tao sa malayo ang eksenang ito. Isang lalaking may marangal na presensya ang nagmamasid sa plaza. Ang taong ito ay si Guansheng, ang tagapamahala ng seleksyon. Mayroon pa palang ganitong batang mandirigma. Saan kaya nanggaling ang batang ito? Puno ng excitement si Guansheng na nakatingin sa malayo. Maya-maya ay may isang empleyado na nagbigay ng dokumento. Nang tingnan ni Guansheng ang dokumento, lumiit ang kanyang mga mata. 16 na taong gulang lang. Tinatanong kita, ano ang sinisigaw mo? Libro ba yan? Mahigpit kong inapakan ang dibdib ni Litay. Libro ba yan? Biglang naramdaman ni Litay na parang may bundok na pumipindot sa kanya, hindi siya makagalaw.
Ang mga tao sa paligid ay namangha sa aking lakas. Saan nanggaling ang batang ito? Ang lupit ng kanyang paraan. Libro ba yan, bata? Libro ba yan? Inatake mo ako sa likod kanina. Hayaan mo akong tumayo at lumaban ng patas. Libro ba yan? Kahit na nakahandusay si Liti sa lupa, wala siyang takot. Ganito ka na sinaktan, lakas pa rin ang loob mong magyabang. Pagkatapos ay isang tunog ng kaluskos, diretso kong inapakan ang kanyang tadyang at nabali ito. Ay! Sumigaw si Litay na parang baboy na kinakatay, umaagos ang pawis sa kanyang noo. Iyenin, nag-ingay ang mga tao sa paligid, grabe naman ang batang ito. Hindi mo maintindihan ang sinasabi ng tao, hindi ba? Libro ba yan? Tinatanong kita, ano ang sinisigaw mo kanina? Hindi ko pinansin ang nakakaawang itsura ni Litay. Patuloy akong nagtanong ng malamig, makapal ba ang libro? Si Litay ay pinahirapan ng matinding sakit, at wala na sa isip niya ang makipagkompetensya. Isang insulto lang naman sa'yo, bakit mo siya ginaganyan? Biglang may isang malamig na boses na nagsalita. Napatingin ang lahat sa lalaking nakakulay ube na kamiseta, na malamig na nakatingin sa akin. Si Chen Chen, ang anak ng Panginoon ng Lingxiao Pavilion, gusto niyang ipagtanggol si Litay. Nasa panganib ang batang ito. Si Chen Chen ay nasa afterbirth 6th level. Ano, tatay mo ba siya? Gusto mo siyang ipagtanggol? Malamig kong sabi. Nanigas ang mukha ni Chen Chen. Hindi ba ako kilala ng batang ito ni Chen Chen? Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Malamig na sabi ni Chen Chen. Ngumisi ako ng malamig at dahan-dahang nagsalita. Tingnan natin kung ano ang kakaiba sa anak ni Litay. Biglang naging madilim ang mukha ni Chen Chen. Ang bibig ng taong ito ay sobrang. Ano, gusto mo bang abusuhin ang mahina, anak ng Panginoon? Habang nag-aalita ng dalawa, tumabi si Suksinghe sa akin, matalim ang tingin kay Chen Chen, kaibigan. Magaling, ang bibig ni Litay ay parang kumain ng tay, dapat talaga siyang turuan ng leksyon. Kumurap ako at mumiti ng mabuti. Tumigil na kayo sa ingay. Magsisimula na ang pagsusulit. Isang marangal na boses ang narinig mula sa malayo. Si Guansheng ay dahan-dahang naglakad papunta sa plaza. Umuso si Chen Chen at tumingin sa gitna ng plaza. Ako si Guansheng, ang responsableng tao sa pagsusulit na ito. Libro ba yan? Sa seleksyong ito para sa Chenwu Assembly, 10 pwesto lang para sa Jianglin City, ibig sabihin 75% sa inyo ang matatanggal. Mahinahong sabi ni Guansheng. Nagulat ang lahat sa narinig, 75% na elimination rate ay sobrang nakakatakot. Tiningnan ni Guansheng ang lahat. Pagkatapos ay inanunsyo, magsisimula na ang pagsusulit. Unang bahagi, test ng lakas. Kukunin ang nangungunang 80. Sa anunsyo ni Guansheng, nagkaroon na naman ng kaguluhan sa plaza. Tiningnan ko ang mga taong puno ng excitement, at nakaramdam din ako ng sigla, sa wakas, magsisimula na. Si Linyan ay umakyat sa entablado para sa test. Sigaw ng empleyado. Isang lalaking naka-jacket ang umakyat sa entablado. Bumagsak ang kanyang kamao sa lakas tester. Linyan, 6,000 kilo, Linsya, 6,100 kilo. Maraming tao ang kinakabahan. Karamihan sa mga mababang antas na mandirigma ay nasa 6,000 kilo lang, ilan lang na may talento sa lakas. Ang makakaabot ng 7,000 kilo. Si Qinxiao, huminga ako ng malalim. Sa wakas, ako na. Qinxiao pala ang pangalan ng taong ito. Parang narinig ko na ito saan. Ano, ang anak ng pamilyang Li. Baka ito nga si Qinxiao. Sa malayong iisip, isang matandang may puting buhok ang nanlaki ang mata. Ang taong ito ang dahilan kung bakit nagmatig ang apo ko sa loob ng mahabang panahon. Kapag may pagkakataon na ako, tiyak na dadakpin kita para pagbuntuhan ng apo ko. Huminga ako ng malalim, umikot ang espiritual na enerhiya sa aking katawan. Pagkatapos ay isang suntok ang pinakawalan. Bumagsak ang tunog. Namilog ang mga mata ng staff nang makita ang numero sa tagasukat ng lakas. 15,000 kilo. Susunod, Suksing. Biglang natahimik ang buong paligid. Wala bang pagkakamali? 9,000 kilo. Ako na nasa Haotian ikatlong baitang ay 6,000 lamang. Nasira ba ang makina? Ilang taon ba si Qinxiao? Mataas na bang mandirigma siya? Impossible. Ang pinakamababa sa gitnang antas ay mahigit 10,000 kilo. Dapat ay mababang antas pa siya. Sunod-sunod ang bulungan sa paligid. Sa malayo, si Guansheng ay puno ng sigla. Alam niyang ako ay nasa Haotian unang baitang lamang. Namilog ang mga mata ni Chen Hong. Napakalaki ng potensyal ni Qinxiao. Kung sasali siya sa Tian Wuhui. Kumislap ang lamig sa mga mata ni Chen Hong, tila nagtimbang-timbang. Si Chen Chen ay puno ng pagkutya. 9,000 kilo lang naman iyon. Ang suntok ko ay 1 o 2,000. Suksing 14,000 kilo. Susunod, Chen Chen. Patuloy na tawag ng staff. Si Suksing ay mandirigma sa Haotian ikalimang baitang. Ang 14,000 ay hindi kakaiba, ngunit si Qinxiao ay nasa Haotian unang baitang at 16 na taong gulang lamang. Paano ito maihahambing? Puno ng paghamak si Chen Chen. Mukhang ako ang unang pwesto. Tamad siyang umakyat sa entablado at walang ingat na sumuntok. Isang malakas na putok. Ang tagasukat ay nagpakita ng 20,000 kilo.
Tumingin ako kay Chen Chen sa entablado at naisip, ito ba ang gitnang antas na mandirigma? Isang walang ingat na suntok ay may 20,000 pinsala. Diyos ko, napakatakot ni Chen Chen, 20,000 kilo ng lakas. Hindi ba ito mas mahina kaysa sa ilang mataas na antas na mandirigma? Sobra na ito, akala ko sapat na si Qin Xiao. Pero mas nakakatakot si Chen Chen. Sa loob-loob, napakalakas ni Chen Chen. Kahit isang baitang lang ang agwat, ang lakas ay mas malaki ng 6,000 kilo at tila hindi pa buong lakas. Sa oras na yon, si Chen Chen ay lumapit sa akin na puno ng pagkutya. Sa upuan ng panauhin, si Chen Hong ay natuwa nang makita ang 20,000 kilo. Kahit gaano kagaling ang batang iyon, kapag nakaharap ang batang Panginoon, dudurugin siya. Lumipas ang oras. Natapos ang unang round, 80 pambihirang manlalaro ang natira sa liwasan. Tumayo muli si Guan Sheng sa liwasan. Binabati ang lahat sa pagpasa sa unang round. Simple ang ikalawang round. 3-1 sa isang laban. Kung manalo ng 3 sunod, makakapasa at makakasali sa reserbang grupo. Agad na umigting ang kapaligiran. Nag-alaga ang lahat. Ang tunay na lakas ng mandirigma ay dapat masubok sa laban. Huminga ako ng malalim. Sa isip, basta hindi ako makaharap si Chen Chen o Suksinghe, walang problema sa pagsusulit. Bigla, isang matalim na tingin ang tumusok sa aking likod. Lumingon ako at nakita ang isang matandang may puting buhok na nakatitig sa akin. Natigilan ako. Anong problema ng matandang ito? Wala naman akong pagkakamali sa kanya. Bakit parang gusto niya akong lamunin? Sa tabi, pabulong na nagpaalala si Suksinghe, iyan ang ikatlong matanda ng Ling Xiaojie. May kaugnayan ang iyong bagay sa kanyang apo. Ang matandang demonyo ng Ling Xiaojie. Hindi ko pa siya hinaharap. Salamat sa paalala, kapatid na Su. Bahagya akong ngumiti. Huwag mag-alala. Sa iyong kakayahan, madali mong mapapasa ang pagsusulit. Kapag naging miyembro ka ng reserbang Qian Wuhui, ang matandang demonyo ay maglalaway lamang. Ngumiti si Suksinghe bilang tugon. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Basta sumali ako sa Qian Wuhui. Kung gusto ng matandang iyon na kumilos, kailangan niyang isipin ang kahihinatnan. Unang laban, Chen Chen laban kay Lite. Ikalawa, Liu Xiong laban kay Shen Lian. Ang kalaban ko ay si Jiang Xiao. Nang marinig ang anunsyo ng staff, nagsimulang bumalik ang mga alaala sa aking isip. Ang lakas ni Jiang Xiao ay 7,100 kilo. Dapat walang malaking problema sa laban na ito. Nagsimula ang laban sa entablado. Si Chen Chen ay tinapos agad ang kalaban. Walang duda. Habang pinapanood ang iba, nag-isip ako. Kahit hindi kasing husay ng kanilang sining ang aking antas, ang timing at ang gulo ng kanilang pag-atake ay tunay na dapat pag-aralan. Susunod, Qin Xiao laban kay Jiang Xiao. Mataas na anunsyo ng staff. Huminga ako ng malalim upang ayusin ang aking kalagayan at dahan-dahang lumakad patungo sa entablado. Sa ilalim ng entablado, isang lalaking nakaasul na kamiseta ay maputla ang mukha, si Jiang Xiao. Noong pinalo ko si Litay, siya ay nanonood sa tabi. Nasa pwesto na ang dalawang manlalaro. Simulan ang laban. Utos ng referee. Pumutok ako agad, parang tigre na bumababa mula sa bundok, diretsyo sa kalaban. Nakahanda ang kamao. Sumuko na ako. Namutla si Jiang Xiao. Bago pa man tamaan, sumuko na siya agad. Nagkagulo ang mga manonood. Ang duwag ni Jiang Xiao. Sumuko na bago pa nagsimula. Kumunot ang aking noo. Walang kwenta sa loob ko. Napakabilis niyang sumuko. Panalo si Qin Xiao. Susunod, Suksinghe laban kay Wang Lihu. Anunsyo ng referee mula sa entablado. Si Wang Lihu ay pumili rin na sumuko agad. Ang Haoshan ikalimang baitang ni Suksinghe ay harap-harapan. Hindi nakakahiyang sumuko. Ikatlong round, huling laban, Qin Xiao laban kay Linlong. Sa anunsyo ng staff. Lahat ng tingin ay nakatutok sa akin. Si Linlong ay umiskor ng 7,600 kilo sa lakas na pagsusulit. Mauulit ba ang mabilisang panalo? Ako'y nag-isip sa aking sarili. Inaasahan ang ilang malalaking labanan bago ako magtagumpay. Ngunit sa huli ay wala man lang mabuting kalaban na nakatagpo. May kakaiba ba dito? Biglang bumahing si Guan Sheng sa malapit at bumulong kung sino ang nag-iisip sa akin. Pagkatapos ay tumingin sa entablado na may mga matang puno ng kagalakan, 16 na anyos na henyong mandirigma, sa maliit na lugar tulad ng Jianglin City ay nakatagpo ng ganitong talento. Kung mabubuhay at malilinang ng mabuti, sa hinaharap ay tiyak na matatawid ang mga tinatawag na henyo sa Imperial City at Demon City. Qin Xiao, magkaroon tayo ng isang masayang laban. Ang mga mata ni Linlong ay puno ng nag-aapoy na pagnanais. Bahagya akong ngumiti at nagsabi. Gaya ng iyong nais. Sa utos ng referee, sabay silang nagbanggaan. Isang suntok ang ibinigay ko kay Linlong na nagdulot ng nakakabinging ingay. Gayunpaman, si Linlong ay hindi nagbago ang mukha at sa halip ay bumalik ng isang mabigat na suntok. Isang malakas na putok, itinaas ko ang aking mga kamay upang harangan, ngunit ang lakas na ito ay nagpaatras sa akin ng 2 hakbang. Itinago mo ang iyong tunay na lakas. Tiningnan ko si Linlong nang may nag-aapoy na mga mata. Ang ganitong lakas ay tiyak na higit sa 7,000 kilo. Marahil ay lumampas na sa 10,000 kilo. Ang aking talento ay ang kakayahang dagdagan ang aking lakas sa maikling panahon.
Mag-ingat ka, Qin Xiao. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking tunay na lakas. Si Linlong ay sumugod habang nagpapaliwanag, at ang mga manonood sa ibaba ay nagulat at sumigaw. Ang lakas ni Linlong ay sobrang bangis, higit pa sa antas ng maagang yugto ng pag-unlad mula sa kapanganakan. Mukhang magkakaroon ng problema si Qin Xiao. Sa E-section, si Chen Hong ay nanonood ng labanan na may nakatagong kasiyahan. Batang lalaki, kung mabigo ka sa pagsubok, ngayon ang iyong kamatayan. Si Guan Sheng, na nanonood ng matinding labanan, ay may pagsisisi sa kanyang puso. Dapat ay binigyan ko si Qin Xiao ng mas mahinang kalaban. Kung matisod siya rito, paano ko siya madadala sa Heavenly Martial Society? Sa tulong ng kanyang talento, si Linlong ay lubhang nadagdagan ang kanyang lakas, halos parang anino na sumusunod sa akin at umaatake ng walang tigil. Si Linlong ay tila nasa ika-4 na antas ng yugto ng pag-unlad mula sa kapanganakan. Kung gagamit lamang ng ordinaryong pag-atake, mahirap manalo. Inalis ko ang aking pagmamaliit sa loob, pinaandar ang aking panloob na enerhiya, binuksan ang Diamond Scripture, at bigla ang aking buong katawan ay nabalot ng gintong liwanag. Sabay na ginamit ang Ethereal Step, ang magaan kong anyo ay parang lumulutang na dahon sa hangin, na pinapalampas ang lahat ng pag-atake ni Linlong. Si Linlong, na nakakita nito, ay labis na nagulat sa kanyang puso. Ano ito? Mayroon din ba siyang talento na nagpapalakas ng lakas? Si Linlong ay nagalit ng kanyang mga ngipin, pinaandar ang kanyang panloob na enerhiya, ngunit gaano man siya sumugod, hindi niya ako maabot. Ako ay parang isang magaang simoy ng hangin sa kanyang harapan, dumarating at nawawala ng walang bakas. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya ni Linlong ay unti-unting humina, samantalang ang gintong liwanag sa aking paligid ay maningning pa rin at nakasisilaw. Ang mga manonood sa ibaba ay nagulat at sumigaw. Ito ay perpektong antas na Diamond Scripture. Paano ito posible? Sobra na ito. Hindi maabot ni Linlong si Qin Xiao. Tingnan ang hakbang ni Qin Xiao, ito ay tiyak na antas ng Diyos na Ethereal Step. Ang Qin Xiao na ito ay sobrang kahindik-hindik. Wala akong kahit isang perpektong antas na martial art, ngunit siya ay nagawa ng antas ng Diyos. Talagang ikinamamatay ng tao ang paghahambing. Si Suksinghe, na nanonood ng labanan sa larangan, ay labis na nasasabi. Ang Qin Xiao na ito ay napakalakas. Ang lakas ni Linlong ay halos kapantay ko, ngunit siya ay pinigilan ni Qin Xiao ng madali. Hindi ko alam kung may kasintahan siya. Kung wala, ipapakilala ko ang aking kapatid na babae sa kanya, at sabay na humingi ng payo sa kanya. Hahaha, si Suksinghe ay biglang nagplano sa kanyang isip habang nanonood. Si Chen Chan, na nanonood ng labanan, ay nagdilim ang mukha. Antas ng Diyos na Ethereal Step kasama ang perpektong Diamond Scripture. Kahit na isang henyo tulad niya, wala siyang kahit isang martial art na naperpekto. Ang antas ng Diyos ay hindi man lang niya naisip. Si Chen Hong sa E-section ay maputla ang mukha. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay napakahirap. Mukhang kailangan siyang patayin. Kahit na makapasa siya sa pagsubok, dapat maghanap ng pagkakataon upang patayin siya. Ang ibang ay labis ding nagulat. Sa ganitong edad ay magawa ang martial art na umabot sa antas ng Diyos, talagang hindi ka panipaniwala. Mukhang lilitaw ang isang tunay na dragon sa Jiangling City. Si Guan Sheng sa tabi ay napangiti ng malaki. Ang Qin Xiao na ito ay nagbigay sa kanya ng labis na sorpresa. 16 na taong gulang at naging mandirigma, at mayroon pang antas ng Diyos na martial art. Marahil kahit ang dating Heavenly Martial God ay hindi kasing lakas sa edad na ito. Si Linlong sa larangan ay halos masiraan na ng loob. Matapos ang mahabang panahon, hindi man lang niya ako maabot, talagang nakakainis. Kailangan nang sugalin ang lahat. Sunog Dragon Fist, sumigaw si Linlong ng may galit. Isang nakakatakot na enerhiya ang nagtipon sa kanyang kanang kamay, parang apoy na kumukulo, at ang paligid ay biglang uminit. Lumiit ang aking mga mata. Sa wakas ay gagamit na siya ng malaking teknik. Bumabagsak na ulap na palad. Mabilis na enerhiya ang nagtipon sa aking palad, at biglang nagkaroon ng malakas na dagundong sa hangin. Isang malaking palad ang biglang lumitaw. Dala ang nakakatakot na impact, sinugod si Linlong. Si Linlong ay may malalim na kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, at ang kanyang enerhiya ay biglang naapula. Sumunod, ang kanyang buong katawan ay itinaboy palabas ng entablado dahil sa malaking impact. Isa na namang antas ng Diyos na martial art. Ang batang ito ay nag-cheat. 2 antas ng Diyos, isang perpekto. Parehong 9 na taon ng pangunahing edukasyon, bakit ikaw ay napakahusay? Sa paglabas ng bumabagsak na ulap na palad, ang buong bulwagan ay kumulo muli. Ang mga tao sa ay sabay na tumayo at nagpahayag ng paghanga. Anong uri ng henyo ito? Sa murang edad, ang kanyang husay sa martial arts ay napakataas. Nakita kong lahat ay nakatitig sa akin nang may nagniningas na mga mata, at ako ay biglang nakaramdam ng pangamba. Referee, nanalo ba ako? Ang referee ay namangha saglit. Doble antas ng Diyos, talagang sobra. Huminga siya ng malalim at inanunsyo. Si Qin Xiao ang nanalo. Si Guan Sheng ay agad na sumugod sa entablado, at nakita ang mukhang panatikong paglapit sa akin. Lalo akong kinabahan. Ano ang problema ng pinuno ng Heavenly Martial Society na ito? Baka may kakaibang hilig.
Batang kapatid, gusto mo bang sumali sa aming Heavenly Martial Society? Sabi ni Guan Sheng na nakatitig sa akin nang may nagniningas na mga mata. Batang kapatid, gusto mo bang sumali sa aming Chen Wu Hui? Sabi ni Guan Sheng na nakatitig sa akin nang may sigla. Medyo nalito ako bigla. Hindi ba't nakapasa na ako sa pagsusulit? Paano pa ba ako sasali? Pumunta tayo sa alyansa ng mandirigma para pag-usapan ito, Xiao Chen. Ikaw na ang bahala sa mga reserve member. May gusto lang akong pag-usapan sa batang ito. Pagkasabi noon, hindi na niya hinintay ang sagot ko at agad niya akong hinila palayo ng napakabilis. Nagkatinginan ang mga tao sa tabi ng entablado. Ito ba talaga ang tunay na pagtrato sa isang henyo? Sa upuan ng mga panauhin, si Chen Hong ay puno ng hindi pagkakontento at masamang hangarin. Ang isang pintuan tungo sa pagiging isang Diyos ay maaaring ituring na swerte, ngunit ang dalawang pintuan ay tunay na anak ng langit. Alam na alam niya ang mga ginawa ng kanyang apo. Dahil lang sa nabigo sa pag-amin ng pag-ibig, gusto niyang sirain ang reputasyon ng babae, at pati na rin ang kanyang buhay. At ang pagganap ni Qin Xiao ngayon ay malalim na nakaukit sa isipan ni Chen Hong. Si Li Tai ay sinaway lamang niya, ngunit ginawa niya itong ganito kalala. Anong klaseng pang-aapi ito? Sa pag-iisip ng mga ginawa ng kanyang apo, mahigpit na pinisil ni Chen Hong ang kanyang mga kamao. Ang batang ito ay hindi dapat pabayaan. Si Suksinghi sa ilalim ng entablado ay sobrang tuwa. Kailangan kong ipakilala ang aking kapatid na babae sa kanya. Isang henyo na nakakabisa ng dalawang banal na sining. Ang aking kapatid na babae ay napakaganda, tiyak na makukuha niya si Qin Xiao sa kanyang palad. Tagapangasiwa Guan, ang ibig mong sabihin ay gagawin mo akong regular na miyembro. Nagtanong ako nang hindi makapaniwala. Mahinahong sinabi ni Guan Sheng, tumango at mumiti. Ang Tianwu Hui ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa asul na bituin, ang mga mapagkukunan at lakas nito ay walang katulad. Tiyak na alam mo rin ito, kaya naman dumalo ka sa pagsusulit. Nagtanong ako nang may pag-alinlangan. Pero hindi ba kailangang nasa antas ng Xiantian bago makasali sa Tianwu Association? Ngumiti si Guan Sheng at sinabing, iyan ay para lang sa mga ordinaryong henyo. Para sa isang henyong may pambihirang pangunawa tulad mo, sapat na kahit nasa antas ka pa lang ng Haotian para maging karapat-dapat. Sasali ako. Walang pag-aalinlangan kong sinabi. Ginawa mo ang pinakamatalinong desisyon. Maniwala ka sa akin, hindi ka magsisisi. Puno ng ngiti ang mukha ni Guan Sheng. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng detalyado ang istruktura ng Tianwu Hui at ang iba't ibang benepisyo. Kuya, ito ba talaga ang ating bagong tahanan? Nagtanong si Qin Xinyu ng puno ng saya habang tinitingnan ang marangyang villa. Tumango ako at mumiti. Tama, ang kuya mo ngayon ay isang regular na miyembro ng Tianwu Hui. Ano na lang ang isang maliit na villa? Ngunit hindi ako pinansin ni Qin Xinyu naglakad-lakad siya sa paligid ng villa ng mag-isa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon din ako ng villa. Sa pagtingin sa marangyang villa sa harapan, napuno ako ng damdamin at lalong lumakas ang pagnanais na maging mas malakas. Kinaumagahan, pumunta ako sa silid ensayo na kasama ng villa, hawak ang aklat na Zhao Qiqing Muju na ipinagpalit ko mula sa Tianwu Hui. Sinunod ko ang gabay ng aklat upang paikutin ang aking panloob na enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natutunan ko ang ruta ng pagtakbo. Dahan-dahang umikot ang Zhao Qiqing Muju. Ang enerhiya ng langit at lupa ay rumagasa papasok sa aking katawan na parang alon. Nang makita ko ang nakakatakot na bilis ng pagsipsip nito, tuluyan akong natulala. Kumpara noon, halos wala lang ang enerhiyang nasisipsip ko gamit ang basic body tempering technique. Ang bilis ay mas mabagal pa sa kuhol. Ang Zhao Qiqing Muju na ito ay talagang kakaiba. Sa pakiramdam ng malakas na enerhiya sa aking katawan, sobrang saya ko. Bigla kong naalala na bilang miyembro ng Tianwu Hui, maaari akong pumili ng 3 level na sining. Lumiwanag ang aking mga mata. Pagkatapos ay binuksan ko ang terminal upang tingnan. Sa aking kamangha-manghang bilis ng pagsasanay, ang pag-aaral ng mga mababang antas na sining ay talagang sayang. Ang mga si-rank martial arts ay karaniwang para sa mga eksperto sa antas ng Xiantian, Martial Masters, at Grand Masters. Para sa ordinaryong tao, aksaya lang ng oras ang magsanay ng mga high-level martial arts. Maaari rin itong hindi magtagumpay. Pagkatapos ng malalim na pag-isip, pumili ako ng isang Jiu Chongfa, isang Fiyin Mubu, at isang Belly Quan. Bumili pa siya ng 50 kipils. Sa loob ng Ling Xiao Pavilion, humahagulgol sa iyak si Chen Xiao sa kanyang silid. Lolo, bakit hindi mo pa dinadala sa akin si Qin Xiao? Ang mga bantay sa pintuan ay napapikit ng malakas. Si Qin Xiao ngayon ay miyembro ng Tianwu Hui. Kung may mangyari sa kanya, sinumang malakas na miyembro ng Tianwu Hui ay maaaring lipulin ang Ling Xiao Pavilion. Sa iniisip nila kung oras na ba upang lumipat ng lugar. Ang pagsunod sa bobong ginoong ito ay tiyak na mauwi sa kapahamakan. Nagtinginan ang dalawang bantay. Pareho nilang nakita ang parehong tingin sa mga mata ng isa't isa. Sa pagtingin sa hysterical na apo, si Chen Hong ay puno ng pagod sa noo. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi dapat galawin si Qin Xiao. Pero ayaw pa ring tumigil ni Chen Xiao. Hindi ba't isa lang siyang 16 na anyos na martial artist?
Pagdating ko ng 16 na, direkta akong magiging Grandmaster Martial Saint. Patuloy na umiiyak at nagwawala si Chen Xiao. Nang marinig iyon ng mga gwardiya, lalo silang naniwalang tama ang desisyon nilang umalis. Maging Grandmaster sa edad na 16. Impossible iyon. Talagang sira ang utak ng ginoong ito. Si Chen Hong ay nakatingin sa kanyang walang kwentang apo, kumikislap ang mga mata. Kahit hindi ako kumilos. Pakakawalan ba ng kabilang partido ang aking mahal na apo? Sa pag-alala sa dominanteng pagganap ni Qin Xiao dati, kumislap ang isang malamig na liwanag sa mga mata ni Chen Hong. Binabati kita, host. Ang si-level na sining na Ju Chongfei ay nasanay na sa antas ng sanay. Ang Ying Mubu ay nasanay na sa antas ng sanay. Ang Belikwan ay nasanay na sa antas ng sanay. Ang si-level na sining ay talagang mas mahirap sanayin kaysa sa I-level. Ilang araw na ang nakalipas, nasa antas ng sanay pa lamang. Sa isang coffee shop na hindi kalayuan sa villa area, isang lalaki ang nagmamasid sa bawat galaw sa loob ng villa. Bakit hindi lumalabas si Qin Xiao? Bulong ng lalaki. Ilang araw na siyang nagbabantay. Ang taong ito ay mula sa Shura Hall, si Shadow. Ilang araw na ang nakalipas, kumuha siya ng isang malaking trabaho na nagkakahalaga ng 1 milyong bituin na pera. Ang kanyang talento ay ang kakaibang anino system, nakakapasok siya pansamantala sa mga anino at kontrolin ang mga anino para sa pagpatay. Sa buong mundo ng mga asasin, napakaganda ng kanyang reputasyon. 100% ang tagumpay sa pagpatay. Pagkalipas ng ilang araw, isang napakalakas na presensya ang sumabog mula sa aking katawan, at ang buong silid ng pagsasanay ay nayanig ng isang agos ng enerhiya. Binabati ang host sa pag-breakthrough sa ikatlong antas ng Haoshan, After Heaven. Bukas ay ang araw ng pagsusulit ng mandirigma, magandang pagkakataon upang kopyahin ang talento ni Sukinyan. Pagkatapos ng almusal sa ikalawang araw, nagpasya akong pumunta sa paaralan upang lumahok sa pagsusulit. Naglalakad sa maliit na daan, magaan ang aking pakiramdam. Biglang, isang mahinang amoy ng pagpatay ang kumalat sa hangin. Kumunot ang aking mga mata, alam kong may mali. Swish! Isang itim na anino ang lumabas mula sa lupa. Ang kumikislap na talim ng patalim ay biglang pumutol sa hangin. Sa kritikal na sandali, diretso kong ginamit ang si-level na sining na Yin Mubu, ang aking katawan ay umiwas tulad ng isang multo. Tear. Ang malaking puno sa likod ay direktang naputol sa gitna. Si Shadow ay puno ng pagkabigla na gawa ng lalaking ito na iwasan ang kanyang biglaang pag-atake. Malamig kong tiningnan ang binatang gustong pumatay sa akin, puno ng lamig sa puso. Dahil gusto mo akong patayin. Kaya ikaw na ang mauna. Sabay binuksan ang Golden Body Technique at sumugod kay Shadow. Nang makita akong sumugod, umisi si Shadow ng pang-insulto. Akala mo ba talagang walang tatalo sa isang henyo? Swish! Hawak niya ang matalas na talim. Sumugod na parang kidlat. Palm of Falling Clouds. Iwinasiwas ko ang kanang kamay. Isang malakas na palad ang sumabay sa hangin, nagdulot ng malalakas na alon ng hangin. Ang Shadow Technique ni Shadow ay biglang naging 3 talim na sabay-sabay na tumama sa akin. Bam! Ang Palm of Falling Clouds at Shadow Technique ay nagbanggaan. Naglabas ng nakakabinging tunog ng banggaan, parehong napilitang umatras ng ilang hakbang. Nang makita ni Shadow na natalo ang kanyang teknik, umiti siya ng matindi. Ang anino sa lupa ay biglang parang nabuhay, bumulusok diretsyo sa akin. Nang makita ang kakaibang anino sa lupa, sumikip ang puso ko. Ano itong demonyong bagay? Agad akong gumamit ng Shadow Demon Steps para umatras. Nang makita ni Shadow ang kakaibang paggalaw ko, sumakit ang ulo niya. Mukhang hindi madali ang 1 milyon na ito. Sabay muling sumugod sa akin. Hindi pwedeng gamitin ng sunod-sunod ang napakalakas na palm technique na yan, di ba? Nang makita kong hindi ako iniwan ni Shadow, nag-init ang loob ko, mamaya ay kukunin ko na ang buhay mo. Gamit ang Shadow Demon Steps, nagpalipat-lipat ako sa maliit na daan. Sino ba ang nakakaalam kung totoo ang demonyong bagay na yan? Mas mabuti nang mag-ingat. Binabati kita, Master, ang C-grade martial art na Shadow Demon Steps ay naabot na sa antas na through. Nang marinig ang biglaang tunog ng abiso, tuwang-tuwa ako at lalong nagbago ang aking hakbang. Samantalang si Shadow ay lalong naiinis, ano bang ginagawa ng batang ito, bakit bigla siyang naging mas mabilis? Pagkatapos ng pag-unlad, napagtanto kong hindi ako maabot ng anino, kaya nagpasya akong umatake. Thunderous Fist! Ikinalat ko ang palad ko upang maging kamaw, ang malakas na primordial energy ay biglang pumasok dito. Nang makita ni Shadow na bigla akong umikot, natuwa siya. Agad niyang ginamit muli ang Shadow Technique. Sa sandaling nagbangga ang dalawang enerhiya, nagbago ang kulay ng mukha ni Shadow. Impossible! Naramdaman niya ang sobrang lakas ng kalaban na lubos na tumalo sa kanya. Sumigaw si Shadow sa takot, sa susunod na segundo ay sumabog na ang aking kamaw, malakas na tumama sa kanyang dibdib. Bam!
Sa isang malakas na banggaan, ang dibdib ni Shadow ay biglang butas ng kamao. Dumaloy ang dugo. Huminga ako ng mabigat habang tinitingnan ang patay na si Shadow na nakabukas ang mga mata. Bahagyang nakahinga ako. May na-detect na grade talent sa 1-0 metro sa unahan, gusto mo bang kopyahin? Nang marinig ang biglaang abiso sa isip ko, nagtaka ako, saan nanggaling ang grade talent? May kinalaman ba ito sa mahiwagang anino? Paumanhin, sukin yan, sa susunod na lang kita bibisitahin. Hahaha, huminga ako ng malalim at walang atubiling kinopya ang talent ng binata. Binabati kita, Master, nakuha mo ang grade talent na Void Shadow. Maaari kang pansamantalang sumanib sa anino, sabay kontrolin ang sarili mong anino. Sa loob ng 1-0 kilometro, ang anino ay may kalahati ng lakas ng katawan mo. Bigla akong nagsaya. Ito ay isang superpower para sa pagnanakaw at pagpatay sa mga bahay. Pagkatapos ay inalis ko ang bangkay ni Shadow, at nang mahawakan ko ito, nakakita ako ng isang star coin card at isang manual. Grade martial art na Shadow Technique, maaaring magparami ng ilang imahe upang magdulot ng pinsala. Ito ang ginamit ng lalaking ito kanina. Maganda, tatanggapin ko ito ng walang hiya. Pagkatapos ay nakahanap ako ng isang token sa katawan ni Shadow. Nakasulat dito ang Third Elder ng Ling Xiao Hall. Nanlamig ang aking mga mata, gusto ko sanang hayaan ang apo mong mabuhay pa ng ilang araw. Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin. Ngayon ay 7 pa lang ng umaga. Magsisimula ang military exam ng Siam, kaya may oras pa akong patayin si Chen Xiao at pumunta sa paaralan. Sa loob ng Ling Xiao Hall. Huwag kang mag-alala, apo, umupa na ako ng mamamatay tao mula sa Shura Palace para patayin si Qin Xiao, maniwala ka't malapit nang magresulta. Ngumiti si Chen Hong at nagsalita. Si Shadow ay tahimik na nagtago sa labas ng silid, totoo ngang itong matandang ito. Shura Palace, naglakas loob kayong tumanggap ng order ko, maaalala ko kayo. Ang weird, bakit walang bantay dito? Ang aking anino ay nagtaka sa walang laman na pintuan. Lolo, kapag patay na si Qin Xiao, dakpin mo ang kanyang kapatid na babae. Gusto kong hindi makahanap ng kamatayan o buhay ang babaeng iyon. Ang mababang boses ni Chen Xiao ay lumabas mula sa loob. Nang marinig ko ito, nanlamig ang aking puso, itong bagay na ito. Mamaya ay ipapadala kita sa langit. Umiti si Chen Hong at nagsabi, huwag kang mag-alala. Kapag patay na si Qin Xiao, ang kanyang kapatid na babae ay nasa iyong mga kamay na. Sa oras na yon, anuman ang gusto mong gawin, gawin mo. Salamat, Lolo, susundin ko na lagi ang iyong mga salita. Nagpanggap na masunurin si Chen Xiao. Lolo, nauuhaw ako. Nagpakita ng masayang ngiti si Chen Hong. Ang galing ng apo ko, huwag kang gumalaw dito, kukuha ako ng mga kahel para sayo. Pagkatapos ay tumayo siya at lumabas ng silid. Si Chen Xiao ay tumingin sa nakayukong likod ng kanyang lolo, naisip ang lahat ng ginawa nito para sa kanya. Sabi niya sa kanyang isip, kapag naging martial god na ako, po. Habang si Chen Xiao ay nalulunod sa pangarap na maging martial god, isang tunog ng sabog ng dugo ang pumutol sa kanyang pantasya, agad na nawalan ng pokus ang kanyang mga mata. Matapos patayin si Chen Xiao nang walang ingay, umalis ako sa Ling Xiao Hall. Makalipas ang ilang sandali, si Chen Hong ay may dalang isang bag ng kahel, at dahan-dahang itinulak ang pinto ng silid ni Chen Xiao. Sa pagbukas ng pinto, isang makapal na amoy ng dugo ang sumalubong sa kanya. Nayanig ang puso ni Chen Hong, ang aking mahal na apo, habang nakatingin kay Chen Xiao na nakahiga sa dugo. Nanginginig ng husto ang katawan ni Chen Hong, agad na nag-alab ang kanyang galit, sino ang pumatay sa aking apo? Gagawin ko siyang walang libingan, ang aura ni Chen Hong ay umalembong, kalabog. Sa isang malakas na putok, dahil dito ay nakalusot si Chen Hong sa antas, ngunit wala siyang anumang saya sa paglusot. Ang paglusot na kapalit ng buhay ng aking apo ay hindi ko kailangan. Tiningnan ni Chen Hong ang sitwasyon sa silid, pero nakita niyang napakalinis ng lugar. Wala kahit isang bakas ng labanan, tiyak na si Qin Xiao ang nag-utos na patayin ang aking apo, Qin Xiao. Gagawin kitang pira-piraso, ang pagkamatay ni Chen Xiao, at ang paglusot ni Chen Hong ay agad na kumalat sa buong Ling Xiao Pavilion. Ngayon ay araw ng pagsusulit sa martial arts, puno ng tao ang paaralan, masaya at maingay. Naglakad ako ng mahinahon patungo sa lugar ng pagsusulit. Maraming estudyante sa campus ang naghagis ng naiinggit na tingin, ang kahanga-hangang pagganap noong nakaraang linggo sa pagpili ng mga miyembro ng Taeangwoo Club ay hindi pa rin malilimutan. Estudyante Qin Xiao, maaari mo ba akong lagdaan? Biglang may mahiyain na boses mula sa likod. Nang marinig ko ito, nanginig ang buo kong katawan, agad kong naalala ang eksena noong isang buwan na humingi ng lagda kay Liqiang, ang nakakatakot na larawan ay nasa isip ko pa rin. Ang mag-sign ay imposible, sa buong buhay ko hindi ako magsisign, pasensya na estudyante. Kamakailan lang ay sobra ang mga gantimpala ko kaya nasugatan ang kamay ko at hindi makapag-sign, pasensya na. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo ako agad, ang babaeng estudyante ay nakatayong tulala, hindi nakareaksyon sa tumatakbong figura. Pero nakuha niya ang mahalagang impormasyon, nasugatan ang kamay ni Qin Xiao, pagkatapos ay kumalat ang balita sa buong paaralan.
Si Qin Xiao ay nasugatan sa kamay dahil sa sobrang pagsasanay. Malubha ang sugat ni Qin Xiao, ngunit patuloy pa rin siyang nagsasanay. Naputol ang kamay ni Qin Xiao, hindi nagtagal, kumalat ang balitang naputol ang kamay ni Qin Xiao sa buong campus. Naririnig ang mga usapan ng mga estudyante sa paligid, tiningnan ko ang aking kamay na walang sugat, at napaisip ng malalim. Dumating ang oras ng 9:00, dahan-dahang umakyat ang punong guro sa entablado, mga estudyante. Ngayong taon, ang pagsusulit sa martial arts ay gaganapin sa mabangis na hayop na lihim na lugar, makikipaglaban sa mga mabangis na hayop, may ilang dapat tandaan. Nakikinig ako at inaantok, biglang may nakita akong napakagandang figura sa malapit, isang babaeng may simpleng buntot ng kabayo. Ang pinong mukha ay parang diyosa na bumaba sa mundo, ang malamig na aura ay nakakabighani, maraming lalaking estudyante ang mainit na tumingin sa babaeng iyon. Pero ang tingin ko sa kanya ay parang tinitingnan ko ang aking talento, puno ng kakaibang pagnanasa. Tila napansin ni Sukinyan ang kakaibang tingin ko, biglang lumingon, tumingin ako sa biglang lumingon na si Sukinyan, mabilis ang tibok ng puso ko. Aking puso, huwag kang tumibok ng ganyan, iyon ay 6th grade talento. Biglang may lumitaw na malaking magic circle sa itaas ng entablado, umiikot na may makukulay na kakaibang liwanag, nagbalik ako sa aking sarili. Matalim na tiningnan ko ang magic circle sa itaas, sa wakas magsisimula na ang pambubugbog sa mga mahihina. Hindi, sa wakas magsisimula na ba ang pagsusulit sa martial arts? Pagkatapos ay lumiwanag ang nakakasilaw na liwanag sa kamay ng punong guro. Unti-unting lumawak ang magic circle, ang liwanag ay bumalot sa bawat tao, biglang nawala ang lahat ng tao sa palaruan ng walang bakas. Pagkalipas ng ilang sandali, isang nakakasilaw na liwanag ang dumating, dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. Nakita kong sa paligid ay mga matatandang puno, at maraming estudyante na may suot na uniforme ng ibang paaralan, tila random ang paglipat. Tiningnan ko ang mga estudyante sa paligid, napansin kong marami sa kanila ang may matinding galit sa kanilang mga mata na nakatingin sa akin. Estudyante, saang paaralan ka galing? Parang pamilyar ka. Biglang nagsalita ang isang matangkad na estudyante sa tabi, nang magsalita siya ay naramdaman ko ang matinding puot, ngumiti ako ng malamig at nagsalita. Ano, gusto mo akong alisin? Tumawa ang matangkad na estudyante. Ikaw ba ay aalis ng kusa, o ako ang magpapaalis sa'yo? Una kong sasabihin. Ako ay isang dalubhasa sa antas ng Forging Body 7th Heaven, mas mabuti kang kusa, pala. Hindi pa siya tapos magsalita, sinampal ko siya palayo, bumangga ng malakas sa puno at nawala ng malay, pagkatapos ay lumitaw ang gintong liwanag sa kanyang katawan at siya ay naihatid palayo. Ano, gusto rin ba ninyo akong paalisin? Tiningnan ko ang ibang estudyante at mahinahong nagsalita. Biglang namutla ang mga estudyante, anong lakas ba ng taong ito, kayang sampalin lang ang isang Forging Body 7th Heaven? Hindi, may gagawin kami, paalam, sabi nila at naghanap ng dahilan upang umalis. Ang punong guro ng Tianan First High School ay galit na galit nang makita ang kanyang pangunahing estudyante na naalis sa simula pa lang. Sino ba ang taong iyon? Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon niya, punong guro. Iyon si Qin Xiao mula sa Jianglin City, agad na sumagot ang katulong sa tabi, narinig ito ng punong guro at natahimik. Hindi ba si Qin Xiao ay isang mandirigma? Bakit pa siya sumali sa pagsusulit sa martial arts? Hindi pwede. Isusumbong ko ito, galit na sabi ng punong guro. Sa lihim na lugar. Nagpapatuloy ako sa paghahanap ng mabangis na hayop, lahat ng nauna ay madaling nalutas, pagkatapos ng kalahating oras ay umabot na sa 500 ang puntos. Isang tao lamang ang pumatay ng 500 mabangis na hayop, pagkaraan ng ilang sandali ay lumitaw ang ranking ng puntos sa ibabaw ng palaruan, Jianglin First High School Qin Xiao 500. Capital First High School Chen Hua 48, Magic Capital First High School Lanling 47, ang punong guro ay nakangiti ng malapad habang tinitingnan ang ranking. Si Qin Xiao ay may 500 puntos, ang pangalawa ay wala pang 50, 10 beses na agwat. Sa pagkakataong ito, tiyak na tatapak natin ang imperial na lungsod at mahiwagang lungsod. Nang lumabas ang ranking, nagkagulo ang lahat ng high school. Ano ba ang nangyayari kay Qin Xiao? 500 puntos. Nakacheat yata to ah. Namutla ang mga principal ng Imperial High School at Mahiwagang High School sa sobrang galit. Noong mga nakaraang taon, silang dalawang paaralan lang ang nag-aagawan sa unang pwesto, ang iba ay pwedeng makipag-agawan sa ikatlo. Saan ba nanggaling ang Jianglin No Isa High School na to, walang kwentang paaralan? Talagang sobrang nakakagulat na. Diretsong tumawag ang principal ng Imperial High School para magreklamo. Walang anumang daya sa pagsusulit na ito. Normal ang lahat ng datos. Nang marinig ang sagot sa telepono, parang mapait na ampalaya ang mukha ng principal ng Imperial High School. Sinasabi mong normal ang datos na to? Habang naglilibot ako ng mahinahon para maghanap ng mababangis na hayop sa isang libis na hindi kalayuan. Isang grupo ng mga estudyante mula sa Zongshan High School ay galit na naghahanap ng mga nag-isa. Si Lihi, na siyang leader, ay may espesyal na talento. Nararamdaman niya ang lokasyon ng mga kaklase.
Sa loob lamang ng kalahating oras, nakapag-ipon na siya ng maraming kaklase. Kapag nakatagpo ng estudyante mula sa ibang paaralan, diretsyo silang nag-aalis. Lihe, may isang nag-isa dyan. Tara, alisin na natin siya. Isang estudyanteng kumikislap ang mata ang nagmungkahi. Isa lang, sobrang sayang ng oras. Mas magandang humanap pa ng marami. Nag-aalangan na sabi ni Lihe. Wala nang mababangis na hayop sa paligid. Wala ring ibang estudyante. Solbahin na lang natin, wala naman tayong ginagawa. Patuloy na hikayat ng binata. Pagkatapos ng 2 segundo ng pag-isip, tumango si Lihe. Agad na dumiretso ang grupo patungo sa target. Ang principal ng Zhongshan High School, nang makita ang direksyon na tinatahak ni Lihe, biglang namilog ang kanyang mata. Ano ba ang balak ng mga to? Kanina, kontento pa siya sa performance nila. Dahil sa dami ng tao, marami silang natanggal na kalaban, at marami ring napatay na mababangis na hayop. Sa ganitong takbo, sigurado na ang magandang universidad. Pero ngayon, gusto pa nilang buluhin si Qin Xiao. Para na itong nagsindi ng ilaw sa loob ng banyo. Naghahanap ng kamatayan. Sumasabog na ang mata ng mga guro sa tabi nang makita ang ginagawa ni Lihe. May 1,200 puntos na si Qin Xiao. Kahit pagsama-samahin pa sila, hindi sapat para kalabanin siya. Gusto ninyong umalis ako sa pagsusulit. Nagtatakang tiningnan ko ang mga estudyante sa harap ko. Sa buong paglalakbay ko, ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganito karaming tao na magkakasama. Inip na sagot ni Lihe. Hindi ba halata ang sinasabi ko? O gusto ninyong kumilos na kami? Nang marinig ko to, hindi ko napigilan ang tumawa. Mukhang hindi pa nila alam kung gaano kalubha ang sitwasyon. Yuan Hong, magsama ka ng dalawa. Umiling si Lihe at nag-utos sa katabing kaklase. Agad na tumayo ang ilang estudyante. Masamang tingin sa akin si Yuan Hong. Binata, dahil ikaw mismo ang lumapit, huwag kang magalit sa amin. Tandaan mo ang pangalan ko. Pumalakpak. Tamad na hindi ko pinansin ang mga walang kwentang salitang to, diretsong binigyan ko sila ng 3 malakas na sampal. Sa 3 malinaw na suntok, sina Yuan Hong at 2 kaklase ay madaling nasapak. Sa ere pa lang, nailipat na sila palabas ng lihim na lugar. Biglang nagbago ang mukha ni Lihe. Sino ba talaga itong taong to? Si Yuan Hong ay nasa ika-6 na antas ng pagpapalakas ng katawan. Pero mayroon siyang pinakamataas na talento sa depensa. Ang binatang ito ay isang sampal lang ang ginawa. Posible bang isa ito sa mga super genius mula sa imperial o mahiwagang lungsod? Hinimas ko ang aking palad. Ang kapal talaga ng balat ni Yuan Hong. Muntik nang sumakit ang kamay ko sa paghampas. Mali ang aming pagtingin. Umalis na tayo. Malamig na sabi ni Lihe. Puno ng galit ang mga kaklase sa likuran. Inalis niya ang 3 naming kaklase, ganun na lang ba natin siya palalampasin? Sandali, kayo ba ang lalabas sa lihim na lugar o ako ang magpapalabas sa inyo? Mahinahon kong sabi. Sa sinabing yon, dumilim ang mukha ni Lihe at ng iba pa. 12 nang sila. Ang lakas ng loob nilang utusan silang lumabas. Nakakatawa. Akala niya ang galing-galing na niya dahil napabagsak niya ang ilang tao. Marami kami, 1 dura lang ng bawat isa, malulunod ka na. Sugod. Malamig na utos ni Lihe. Walang kibo akong tumingin sa dumadagsang tao. Bahagya ko lang iginalaw ang aking kamao. Wala akong kailangang gamitin kahit anong espesyal na galaw. Bahagya ko lang iniikot ang katawan para makaiwas sa lahat ng atake. Sa bawat suntok ko, sunod-sunod na bumagsak ang mga kalaban. Puno ng desperasyon ang mga mata ni Lihe. Isang grupo ng tao, hindi man lang mahawakan ang laylayan ng kanyang damit. Ang kalaban, isang suntok lang, natatanggal na sila. Ang gaan-gaan ng kilos, parang natatakot na sobra ang lakas at mapatay ang kalaban. Sino ka ba talaga? Puno ng dugo ang mga mata ni Lihe habang nakatitig sa akin. Wala kang karapatang malaman. Mahinahon kong sabi. At saka ako sumuntok. Bumagsak ang katawan ni Lihe na parang sirang-sarang bola. Sinundan ito ng ginintuang liwanag na bumabalot sa kanya at nailabas siya sa lihim na lugar. Tiningnan ko ang bakanteng lugar, nagunat ako. Ang sarap talaga manakit ng mahihina. Namumutla na ang principal ng Zhongshan High School. Halos lahat ng elite ng paaralan ay tinipon ni Lihe. At lahat sila ay natalo. Malamang na magiging huli ang kanilang high school entrance exam ngayong taon. Sa isang libis na puno ng bato, isang napakagandang dalaga ang nakikipagharap sa 3 mababangis na hayop. Hawak ng dalaga ang isang mahabang espada, nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa hangin. Nakalatag sa paligid ang mga bangkay ng ilang mababangis na hayop. Malinaw na nakipaglaban si Su Qinyan ng matindi kanina. Medyo magulo ang kanyang panloob na enerhiya. Naramdaman ng 3 mababangis na hayop na si Su Qinyan ay nasa mahinang yugto, kaya agad silang sumalakay ng matindi. Mabilis na hinawakan ni Su Qinyan ang mahabang espada at mabilis itong inihagis. Ang talim ay pumutol sa hangin na may mababang ugong. Isang mabangis na hayop ang umungol ng sakit. Agad itong bumagsak at namatay. Ang 2 natitirang mabangis na hayop, nang makita ang kanilang kasamang napatay, ay may takot sa kanilang mga mata nang tumingin kay Su Qinyan. Ito ba si Su Qinyan, ang panganay na anak ng pamilya Su? Gusto mo bang tulungan ka ng kuya? Habang nakikipagharap si Su Qinyan sa mababangis na hayop. Mula sa malayo may dumating na magaspang na boses.
Pumikit si Sukinyan at mabilis na itinutok ang mahabang espada patungo sa halimaw. Dalawang sunod na tunog ng pagtagos ng matalas na talim ang narinig. Dalawang mabangis na hayop ang tinusok ng malalim ng dulo ng espada. Agad silang nawalan ng buhay. Naging maputla ang mukha ni Sukinyan, halatang naubos na ang kanyang lakas dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Talaga namang hindi ka nagkakamali, sa level talento, napakalakas. Pero malamang halos wala ka ng natitirang lakas, di ba? Muling narinig ang magaspang na boses. Nakakunot ang noo ni Sukinyan habang tumitingin sa pinanggalingan ng tunog, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng asul na uniforme ng paaralan. Ang isang matabang lalaki ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagnanasa. Wangshu, ano bang gusto mong gawin? Malamig na tanong ni Sukinyan, nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Ano sa tingin mo ang gusto kong gawin? Alam kong gustong-gusto mong makapasa sa 4 na pangunahing paaralan. Kung ididiskwalipika kita ngayon, sa tingin mo magkakaroon ka pa ng pagkakataon. Nagkislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Wangshu. Huminga ng malalim si Sukinyan. Ang mga tao ba sa wangkla ng Imperial City ay ganyan kakuripot? Tumanggi lang naman ako sa regalo mo, pero ganyan ka na agad mang-api. Nang marinig ito ni Wangshu, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Noong nakaraang panahon, naglakbay si Sukinyan sa Imperial City. Nagkataong nakita siya ni Wangshu at agad na namangha sa kanyang kagandahan. Nang malaman niyang level talento si Sukinyan, lalo pang tumaas ang pagnanasa ni Wangshu sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng paraan para suyuin siya, pero si Sukinyan ay patuloy na hindi pinapansin. Ilang beses pa siyang tinanggihan ni Sukinyan. Ang isang tao mula sa marangyang wangkla ng Imperial City ay nag-alok ng atensyon sa isang babae, pero tinanggihan pa rin. Ano naman kung level talento? Kapag hindi lumaki, ito ay basura lamang, malamig na sabi ni Wangshu habang nakatingin kay Sukinyan. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ko ang babaeng ito sa pagsusulit sa martial arts, at nasa pinakamahina pa siyang sandali. Hindi patatawarin ng langit kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito. Ngumiti ng masama si Wangshu at nagsalita, kung papayag kang maging babae ko, matutulungan kitang makapasa sa 4 na pangunahing paaralan. At ang lahat ng uri ng mapagkukunan para sa pagsasanay ay ibibigay ko ng walang kondisyon. Umalis ka, mahinang sabi ni Sukinyan, bahagyang bumuka ang kanyang mga labi. Malamig niyang binigkas ang isang salita. Alam kong pumasa ang kapatid mo sa pagsusulit ng Heavenly Martial Association, pero isa lamang siyang pansamantalang miyembro. Akala mo baligtas na siya, nangungusap na masama si Wangshu. Para sa isang pansamantalang miyembro, normal lang na mamatay sa misyon. Napakaalam ko sa bagay na ito. Napakapit ng mahigpit si Sukinyan sa kanyang kamao at naggangalit ang mga ngipin. Nanakot ka ba sa akin? Nang marinig ito, umiti si Wangshu ng isang malupit na ngiti. Kapag naging babae ka na lang, walang magiging problema. Huminga ng malalim si Sukinyan at itinutok ang kanyang mahabang espada kay Wangshu. Paano siya nangahas na gamitin ang kapatid ko para manakot sa akin? Kahit na isuko ko ang pagsusulit sa kolehiyo, bibigyan ko siya ng aral na hindi niya makakalimutan. Nang makita ito, umiti si Wangshu ng may panunuya. Kung ganyan, hahayaan kitang lubusang mawala ng pag-asa. Hahaha. Pagkatapos, biglang sumabog mula kay Wangshu ang isang napakalakas na presensya. Body tempering ninth heaven. Paano nangyari yon? Nanlaki ang mga mata ni Sukinyan. Paano naging body tempering ninth heaven si Wangshu? Noong huli ko siyang nakita, body tempering third heaven lang siya. Paano siya naging ninth heaven sa ilang araw lang? At ang kanyang talento ay level lang, nakaraniwan lang. Kahit kainin niya ang body tempering pill na parang money, hindi siya pwedeng umunlad ng ganito kabilis. Pinapunta ng tatay ko ang 10 Grandmaster para i-transmit sa akin ang kanilang kapangyarihan. Kung hindi lang kulang sa oras, nasa body tempering 10th heaven na ako ngayon. Ano, gusto mo pa bang lumaban? Nagyayabang na sabi ni Wangshu. Kumulot ang noo ni Sukinyan, bumangon sa kanyang dibdib ang isang pakiramdam ng kawalan ng lakas. 10 Grandmaster na nag-transmit ng kapangyarihan. Ito ba ang kayamanan ng isang nangungunang angkan? Kahit na ang paraang ito ay makakasira sa pundasyon para makakuha ng magandang resulta sa pagsusulit, maraming tao ang magsasapanganib. Mahigpit na hinawakan ni Sukinyan ang token sa kanyang kamay. Mukhang wala ng pag-asa para sa 4 na pangunahing paaralan. Nakatitig ng may matinding pagnanasa si Wangshu kay Sukinyan, iniisip na ang perpektong babaeng ito ay dapat maging kanya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Body tempering ninth heaven. Hindi ko man lang siya matatalo kahit nasa pinakamalakas akong estado, lalo na't ngayong pagod na pagod ako. Habang pinapanood ang papalapit na si Wangshu, bumuntong hininga si Sukinyan. Sa sandaling mag-a-activate na siya ng token, biglang may narinig na malamig na boses. Mataba, lumayo ka kay Sukinyan. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Sukinyan. Ang boses na ito, maaaring siya. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Wangshu sa galit. Kinasusuklaman niya ang tawaging mataba. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan, di ba? Alam mo ba kung sino ako? Nanginginig ang kanyang buong katawan, nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ba't isa lang akong mataba? Ano pa ba ako? Tiningnan ko ang parisukat na binata at mumiti ng may paghamak.
Agad na nag-alab ang galit ni Wang Shu, sumabog mula sa kanya ang malakas na presensya. Sinabi kong tumigil ka, sigaw niya at sumugod sa akin. Nagkislap ang panunuya sa aking mga mata. Talagang hindi mo alam kung mabubuhay ka pa. Itinaas ko ang aking kamay at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Pumalakpak. Agad na lumipad si Wang Shu na parang naputol na saranggola, tumama ng malakas sa isang malayong puno. Si Su Qingyan sa tabi ay nakakita nito, kumikislap ang kanyang mga mata. Kahit na alam na niyang naging martial artist si Qin Xiao, ang makita siyang sampalin si Wang Shu na nasa body tempering mint heaven at lumipad, ay nagpahanga pa rin sa kanya. Nakayanan niya ang sampal ko. Nagulat akong tumingin sa malayong si Wang Shu na namumula ang mukha. Ang sampal na ito ay pinraktis ko ng maraming beses. Ang mga nasa body tempering 4th o 5th heaven ay isang sampal lang. Sa masusing pagtingin, ang lalaking ito ay may kakayahan nga. Ikaw, matapang kang manampal sa akin. Gusto kitang patayin. Galit na si Wang Shu. Ang bungbong na ito hindi lang siya tinawag na mataba, kundi hinamak pa siya sa harap ni Su Qingyan. Bilang isang mahalikang binata na ipinanganak na may gintong kutsara, kailan pa siya dumanas ng ganitong kahihiyan? Agad siyang umusok sa galit. Nakikita ko si Wang Shu na tila baliw at natawa na lang ako. Ikaw na basurang ito, gusto mong kitilin ang buhay ko. Kung may tapang ka, subukan mo. Patuloy pa rin sa pagmumura si Wang Shu, ngunit muli akong sumalakay ng may walang kapantay na lakas. Nakita niya ang alon ng espiritual na enerhiya sa aking katawan. Biglang napuno ng takot ang mga mata ni Wang Shu. Ikaw pala ay isang mandirigma. Hindi. Ang tatay ko ay si Wang Yi. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, dumapo na ang kamao ko sa mukha niya. Bumagsak siya. Agad na lumipad pa atras si Wang Shu. Pumutok ang mga buto ng kanyang buong katawan. Pagkatapos, binalot siya ng ginintuang liwanag at nailipat palabas ng paligsahan. Ano nga ulit ang sinabi ng mataba na ama niya? Wala na. Wala nang pakialam, sinuntok ko na rin naman siya. Qin Xiao. Salamat. Sa sandaling iyon, may narinig akong kaaya-ayang boses. Lumingon ako at nakita ang isang napakagandang dalaga. Umiti ako ng mahinahon. Napapanahon ba ang pagdating ko? Umiti ng mahina si Su Qingyan at malambing na sinabi, salamat sa iyo, Qin Xiao. Kung hindi, baka sumuko na ako. Sa palaruan ng Jianglin No Isa High School, pinanood ni Su Xinghe ang kanyang kapatid na babae sa screen na patuloy na napapangiti. Napangiwi ang kanyang labi, kailan naging ganito kaamo ang kapatid kong ito? Nang makita ng punong guro na nag-uusap lamang sila ng walang kabuluhan, parang may sumabit sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita ang 1,600 punto sa leaderboard, bahala na kayo. Gawin niyo ang gusto ninyo. Naisip na ang mga estudyante mula sa Beijing No Isa High School at Shanghai ay nyurakan ng kanyang sariling estudyante na puno ng saya ang kanyang puso. Ang iyong puntos ay umabot na sa 1,800. Medyo malabo ang tingin ni Su Qingyan, malungkot na sinabi na siya, sa kabila ng paghihirap, ay mahigit 60 puntos lamang. Ang laki ng agwat. Pumamot ako sa ulo at tumawa, puntos lang naman yon. Kung hindi dahil sa sobrang pagkaboring, tamad na akong maghanap ng mga halimaw. Nang marinig ito ni Su Qingyan, gusto na lamang niyang suntukin ang kaharap. Pangtao ba ang sinasabi mo? Mukhang ikaw na talaga ang una. Bahagyang ibinuka ni Su Qingyan ang kanyang mga labi. Tumango ako, sapat na siguro iyon. Kahit na para sa akin, ang pagpatay sa mga halimaw na iyon ay parang pagpatay ng manok at aso. Ngunit ang ibang kandidato ay walang ganitong lakas. Ang isang halimaw ay magtatagal bawian ng buhay. Kapag nakatagpo ng grupo ng mga halimaw, tatakbo na lamang sila pauwi. Hindi pa banggitin ang pag-iingat sa banta ng ibang kandidato. Ang premyo para sa una ay isang C-grade martial art at isa 0 milyong star coins. At maaari kang pumili sa 4 na sikat na paaralan. Habang naglalakad, nagsalita si Su Qingyan. Nang marinig ito, natigilan ako. Isa 0 milyong star coins ang premyo. Hindi ko alam iyon. Bigla kong naalala na binanggit niya ng punong guro sa kanyang talumpati ang tungkol sa premyo. Ngunit hindi ako nakikinig noon. Hindi mo alam? Nagtinginan sa akin si Su Qingyan na parang nauutal. Nga pala, kasali ka na sa Tianwu Society, tiyak na wala kang pakialam sa mumunting halagang ito. Napahiya akong ngumiti at iniba ang usapan, Su Qingyan. Pumunta tayo sa pangangaso ng halimaw. Kunin natin ang una at ikalawang pwesto, sorpresahin natin ang punong guro. Hindi ko masabi sa kanya na noon ay pinag-aralan ko kung paano nabali ang kamay ko, kaya hindi ko pinakinggan ang mahaba habang talumpati ng punong guro. Medyo nag-alinlangan si Su Qingyan nang marinig ito, natatakot na baka maging pabigat siya kay Qin Xiao. Ayaw mo ba? Napansin ko ang pag-aalinlangan ni Su Qingyan at tinanong siya. Mabilis na umiling si Su Qingyan, gusto ko. Pagkasabi niyon, namula ang kanyang magandang mukha. Umiti ako ng bahagya, isama si ate sa pag-level up. Tanghali, 11:30. 2.5 oras na ang nakalipas mula nang magsimula ang pagsusulit sa martial arts. Ang mga natitira sa misteryosong lugar ay pawang mga piling may pambihirang lakas. Sa isang kapatagan ng misteryosong lugar, isang binata na nakasuot ng leather jacket ang tamad-tamad na lumutas sa ilang nakapaligid na halimaw. Chen Xiao, sa tingin mo ba't sigurado na ang unang pwesto? Tanong ng isang binata sa tabi.
Ikinaway ng binatang naka-jacket ang kanyang kamao, wala dapat problema. Ito si Chen Hua mula sa Beijing No Isa High School, may grade talent. Galing sa isang mayamang pamilya sa Beijing, hindi siya nagkulang sa mga mapagkukunan tulad ng mga pamamaraan at martial arts. Mayroon pa siyang profesional na tagapagturo na gumawa ng personalized na plano sa pagsasanay. Dagdag pa rito, siya mismo ay napakasipag, kaya itinuturing siyang pinakamalakas na kandidato para sa unang pwesto sa pagsusulit. Chen Xiao. Nabalitaan ko na si Wang Shuo ay nasa ikasyam na antas ng body forging. Sa tingin mo ba ay magiging banta siya sa'yo? Ang binata ay si Zhao Ping, kaklase ni Chen Hua mula sa Beijing No Isa High School. Nagpakitang gilas ang pagkainip sa mga mata ni Chen Hua, si Wang Shuo na walang kwenta. Umaasa lang iyon sa kanyang ama na nagpaguro ng mga master sa kanya. Kahit umabot sa ikasyam na antas ng body forging, isa pa rin siyang walang kwenta. Madali ko siyang yuyurakan. Napabuntong hininga si Zhao Ping. Ito ba ang mga mayayamang pamilya? 10 master ang nagpaguro. Ngunit ang babaeng iyon mula sa Shanghai No Isa High School ay may kaunting banta. May kislap ng pag-iingat sa mga mata ni Chen Hua. Napaisip si Zhao Ping, ang henyong dalaga mula sa Shanghai No Isa High School, si Lan Ling. Kapwas grade talent super genius. Ang kanyang ama ay ang gobernador ng Shanghai, at siya ay may napakasutil at mapagbigay loob na personalidad. Walang kinakatakutan. Bahala na. Napakalaki ng misteryosong lugar na ito. Kung hindi, gusto ko sana siyang hamunin upang makapag-away. Sinabi ni Chen Hua na gusto siyang hamunin, ngunit sa totoo lang, ayaw niya itong makaharap. Iisa lamang siyang bata. Kung lalaban talaga si Chen Xiao, siguradong matatalo siya. Sunod-sunuran si Zhao Ping sa tabi. Hindi sumagot si Chen Hua, patuloy na naghanap ng mga halimaw kasama si Zhao Ping. Biglang lumipad ang isang malaking bato mula sa malayo. Nanlaki ang mga mata ni Chen Hua, mabilis na sumuntok at nadurog ang bato. Sino ang duwag na yan? Hindi ko inaasahan na makikita kita rito, nakakagulat. Dahil nagkita tayo, magpasya na tayo kung sino ang una. Sa hindi kalayuan, isang dalagang may dalawang nakatali na buhok. Mukhang bata ngunit may malalaking dibdib, tila makulit na nakatingin sa kanila. Tinignan ni Chen Hua ang cute at kaibig-ibig na babaeng ito. Bigla akong sumakit ang ulo. Kahit hindi ako natatakot sa kanya, ang kakilakilabot na lakas niya ay talagang mahirap harapin. Lanling, ayokong makipaglaban sa'yo. Huwag mo nang pakinabangan ng iba. Mas mabuting tumutok na lang sa pangangaso ng mababangis na hayop, sabi ni Chen Hua na nakakunot ang noo. Si Zhao Ping ay nagulat na tumingin kay Chen Hua. Hindi inaasahan na siya ay kusang magpapakita ng kahinaan. May pag-aalinlangan pa ba ngayon? Kapag naalis na kita, sigurado na akong mauuna. Baka natatakot ka. Kumislap ang tuso sa mga mata ni Lanling. Pinikit ni Chen Hua ang kanyang mga labi. Sa isip niya, dahil may tulong si Zhao Ping, basta't mapatay lang niya ang mababangis na hayop, tiyak na siya ang una. Kahit na malakas din si Lanling. Pero ang bilis ng pangangaso niya ay tiyak na hindi kayang tapatan. Kaya ang pinakaligtas ay iwasan ang labanan. Habang nag-aatubili si Chen Hua, muling naghagis si Lanling ng isang malaking bato. Lanling, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Nang makita ni Chen Hua siyang papalapit, nagalit siya ng husto. Akala mo ba madali akong apihin? Iwinasiwas ni Lanling ang kanyang kamao. Sige, labanan na tayo. Huwag kang matakot na parang pagong. Nag-aapoy ang galit sa mga mata ni Chen Hua. Dahil ayaw mong sumunod sa mabuting paraan, mapipilitan akong gumamit ng malupit na paraan. Kaya tuturuan kita ng leksyon. Pagkasabi niya, sumugod siya kay Lanling. Lumitaw ang bahagyang ngiti sa mukha ni Lanling. Sa yugto ng pagpapaunlad ng katawan, ako ay walang kalaban-laban. Isang malakas na suntok ang kanyang inihagis. Ang buong hangin ay tila nanginginig. Nang makita ang ganoong lakas, pumikit ng malakas si Chen Hua. Pero wala nang atrasan, kaya't sumuntok din siya pabalik. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamao, agad na natangay si Chen Hua. Ganyan lang ba? Ang super genius ng No Isa High School ng kabisera ay hindi man lang kayang sumalo ng isang suntok ko. Talagang basura. Nang makita ni Lanling na natalo si Chen Hua, agad siyang nang-asar. Nakatulala si Zhao Ping sa tabi. Ang super genius ng sarili nilang paaralan ay talagang dinurog ng isang maliit na batang babae. Nanginginig sa galit si Chen Hua. Lanling, huwag kang masyadong mayabang. Ang pansamantalang pangunguna ay walang kabuluhan. Bakit ang dami mong satsat? Kung hindi mo ako matalo, matalo ka na. Lumabas ka na sa lihim na lugar. Malamig na tumawa si Lanling. Tumingin sa paligid si Chen Hua, kapatagan ang lahat, wala siyang matatakbuhan. Iyon ba sina Chen Hua at Lanling? Tanong ko habang nakatingin sa malayo sa labanan sa kapatagan. Tumango si Sukinyan at sumagot. Pareho silang super genius na may grade talent. Naniniwala ang mga panlabas na evaluator na ang una ay tiyak na magmumula sa kanila. Sa gayon, kung matatalo natin sila, makakapag-hold tayo sa unang dalawang pwesto, patuloy ko. Ang mababangis na hayop ay masyadong boring. Diretsuhin na lang natin ang pinakamalakas na kalaban. Malapit na ang oras. Tigil nyo na ang paglalaro. Lumabas na kayo sa lihim na lugar. Habang nag-iisip si Chen Hua kung paano tatakas. Isang mahinahong boses ang biglang narinig.